Halika rito, Xiaobao. Sige na, pumunta ka na doon. Tito, heto ang chicken leg mo. Salamat po. Uy, tingnan mo. Alam mo ba kung anong klaseng sasakyan iyan? Isang Porsche iyan? Ang presyo niyan ay aabot ng 2 milyong dolyar. Kahit magtrabaho tayo ng 1 taon, hindi pa rin natin mabibili kahit isang gulong niyan. Wow, napakagandang babae. Kayo po ba si Sheng Yaozong? Oo, ako nga. Kayo po, sino po sila? Sa wakas ay nahanap ko na rin kayo, Young Master Sheng. Sumama na po kayo sa akin. Yang Master Sheng? Ako ba ang tinatawag mo? Siyempre, kayo po. Dito, bukod sa inyo, sino pa ba ang nagngangalang Sheng Yaozong? Ako nga si Sheng Yaozong. Pero isa lang akong hamak na tindero. Miss, baka nagkakamali ka lang ng tao? May isang bagay po kayong hindi alam. Sa totoo lang, ang ama niyo ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Itinago ito sa inyo noon para sanayin kayo. Ipinadala ako rito ngayon dahil tapos na ang panahon ng pagsubok sa inyo. Maaari niyo nang hawakan ng ilang bahagi ng negosyo ng pamilya Sheng. Miss, wala talaga akong pera sa bulsa ko. Kaya hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras para lokohin ako. Ang card na ito ay may 100 bilyong dolyar. Ito ang panggastos na ibinigay sa inyo ni Presidente Sheng. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyo itong ipasuri sa bangko. Miss, wala akong oras para makipaglaro sa iyo. May negosyo pa akong dapat asikasuhin. Pasensya na po. Itago niyo ang black card na ito. Tawagan niyo ako anumang oras kung may kailangan kayo. Ako si Duling Wei. Handang maglingkod sa inyo sa lahat ng oras. Sige. Xiaobao, tingnan mo. Nandito na tayo sa lugar kung saan may kausap na kliyente si Mama. Lalabas na po ba si Mama mamaya? Oo, Xiaobao. Birthday ni Mama ngayon. Bibigyan natin siya ng isang napakalaking sorpresa. Tingnan mo, lumabas na si Mama. Sino po ba ang tito na iyan sa tabi ni Mama? Xiaobao, umuwi na muna tayo. Hindi na po ba natin susunduin si Mama? Xiaobao, makinig ka. Uwi muna tayo para gawin ang assignment mo. Tapos hintayin na lang natin si Mama. Ha? Ha? Mama? Sheng Yaozong, anong ginagawa mo rito? Xiaobao, makinig ka. Maupo ka muna sa loob ng kotse at hintayin si Papa. Uuwi na tayo mamaya. Sige na. Sheng Yaozong, tinatanong kita, anong ginagawa mo rito? Mukhang maling oras ang dating ko. Naistorbo ko ba ang ginagawa nyo? Ano bang pinagsasabi mo? Ako pa ang mali? Siyang Rongrong, nakalimutan mo na ba ang posisyon mo? Asawa kita ngayon, pero nakikipag-ugnayan ka sa ibang lalaki sa labas? Wala ka bang hiya? Dahil dinala mo na sa ganitong usapan, wala na akong dapat pang sabihin sa iyo. Ito ang divorce papers. Pirmahan mo na agad ito. Sige. Talagang nakahanda na pala ang lahat, ano? Matagal na tayong hindi na babagay sa isa't isa. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ako ang CEO ng Kiming Group at mayroon akong higit 10 milyong dolyar. Eh ikaw, nakatali ka lang sa bulok mong pwesto. Ano bang maitutulong mo sa akin? Nahihiya akong isama ka sa labas. Nakakahiya ka. Alam mo ba? Naiintindihan mo ba? Lahat ng ito ay dahil sa iyong kayabangan. Wala ka ng ibang iniisip, kundi pera lang. Ano ba dapat ang pahalagahan ko? Sabihin mo sa akin, iyang mga mumurahing regalo ba? Iyang bulok na cake na iyan, magkano ba ang halaga niyan? Siguro 200 dolyar lang. Alam mo ba kung anong binigay sa akin ni Young Master Jin? Binigyan ako ni Young Master Jin ng singsing na nagkakahalaga ng 300,000 dolyar. Sheng Yaozong, bakit kailangan kong matuwa ng sobra sa mga mumurahing regalo mo? Mumurahing cake. Rongrong, itong walang kwenta mong asawa ay walang kaalam-alam sa agwat ng antas natin sa buhay. Ikaw, kapag sumama ka sa kanya, malamang ay hindi ka na makakaangat kailanman. Makipag-divorce ka na? Kapag ginawa mo iyon, ang 20 milyong dolyar na investment na ito ay ililipat ko agad sa account ng kumpanya mo. Tama iyon, Rongrong. Ano bang maitutulong ng taong walang kwentang ito? Huwag na nating pag-usapan ang 20 milyong dolyar. Kahit 10,000 dolyar ba ay mayroon siya? Ikaw, Bakit? Plano mo bang maghanap ng ginto sa bulok mong pwesto? Sana ay huwag mong harangan ang pag-unlad ng karir ko. Kung may natitira ka pang konsensya, pirmahan mo na agad ang divorce papers. sige.
Papayag ako sa divorce. Pero paano si Xiaobao? Pwede tayong mag-divorce? Pero paano si Xiaobao? Kaya pagkatapos nating mag-divorce, ang bahay, ang sasakyan, pati na rin ang kustudiya ni Xiaobao ay mapupunta sa akin. Hindi maaari. Dapat mapunta sa akin si Xiaobao. Sheng Yaozong, hindi ako pumunta rito para makipag-usap, kundi para abisuhan ka. Kailangan mong pumayag, kahit ayaw mo. Umalis ka na agad sa bahay na ito dahil ayaw na kitang makita. Anong ginagawa nyo? May mukha ka pang humarap dito? Sinabi na sa akin ni Rongrong ang lahat. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka na. Sabi ng ate ko, simula ngayon, ayaw na niyang makita ang isang talunang tulad mo. Kung may hiya ka pa, kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka na. Siyang Rongrong? Napakalupit ng puso mo. Sheng Yaozong, may lakas ka pa ng loob na pagsabihan ng ate ko? Ang isang talunang tulad mo. Kung sa ibang pamilya ka napunta, matagal ka na nilang pinalayas, pinatira ka namin dito, at pinakain ng libre sa loob ng 5 taon, sapat na iyon para sa iyo. Libreng kain? Nasaan ang mga sahod ko sa loob ng 5 taon? Kaninong bulsa napunta ang lahat ng iyon? Sa loob ng 5 taon sa pamilyang ito, may nagbigay ba sa akin kahit isang kusing? Huwag mo akong daanin sa mga walang kwentang rason. Isa ka lang hamak na ambisyoso. Hindi ka nababagay sa aming si Rongrong. Lumayas ka na. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Aalis ako. Ang makasama ang mga taong tulad nyo, nakakasuka, pero tandaan ninyo ito, tiyak na magsisisi kayo. Pagsisishin daw ako ni Sheng Yaozong, para lang siyang aso. Alis, 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 hindi ito lugar para sa mga pulubi. Ang card na ito ay may laman na 100 bilyong dolyar. Ito po ang perang panggastos na bigay ni Presidente Sheng sa inyo. Magandang araw po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto ko lang i-check ang balanse ko. Sheng Yaozong? Magandang araw po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Gusto ko lang i-check ang balanse ko. Sheng Yaozong, ikaw pala yan. Alam mo ba kung nasaan ka? Ang lugar na ito ay hindi para sa mga taong katulad mo. Isa akong legal na mamamayan, bakit hindi ako pwedeng pumunta rito para sa transaksyon? O sige, tanungin kita. Anong klaseng serbisyo ba ang kailangan mo? Gusto ko ngang i-check ang balanse ng bank card ko. Alam mo naman kung magkano lang ang barya sa bulsa mo? Hindi mo ba alam ang katotohanan? Dahil ba nakipagdiborsyo sa'yo si Rongrong, kaya sinasadya mong pumunta rito para guluhin ako? Pinili ni Rongrong ang mas desenteng lalaki. Sarili niyang desisyon. Yon. At wala akong kinalaman doon. Tao, may mag-a-assist ba rito? May kailangan akong asikasuhin. Magandang araw po, Miss Bai. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Ako ang nauna rito. Bakit siya ang uunahin mo? Teka lang, anong klaseng bangko ba ito? Bakit hinahayaan niyong makapasok ang mga palaboy na gaya nito? Pag-iisipan ko tuloy ulit kung itutuloy ko pa ang transaksyon ko sa inyo. Pasensya na po, Miss Bai. Ako na po ang bahala rito. Sheng Yaozong, kung gusto mong manggulo, doon ka kay Rongrong. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng security. May kailangan akong asikasuhin? Bakit ako aalis? Ito ay isang Supreme Black Card. Ito ay isang Supreme Black Card. Supreme Black Card? Imposible, kailangan ng depositong 100 bilyong dolyar para makakuha ng Supreme Black Card. Paanong magkakaroon ang isang palaboy na tulad mo? Siguradong nagkakamali ka lang. Ginoong Sheng, maaari ko po bang makita ang card na ito? Isa nga itong Supreme Black Card. Hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Ang Supreme Black Card sa buong lungsod ng Hai ay hindi hihigit sa 3. Paano siya magkakaroon yan? Siguradong peke yan. Pinapayuhan kita na mas mabuting i-verify mo muna yan. Ginoong Sheng, maaari ko bang suriin ang card na ito? Dahil napakahalaga po ng bagay na ito. Bahala ka. Sandali lang po. Kung namemeke ka lang ng Diamond Card o kaya Gold Card, ayos lang. Pero ang mamemeke ng Supreme Black Card, napakalaking kahangalan yan.
Ang babaeng iyon, wala naman kaming atraso sa isa't isa. Hindi niya siguro ako lolokohin, di ba? Sheng Yaozong, peke ang black card na ito. Ang pamemeke ng black card ay isang krimen. Sheng Yaozong, peke ang black card na ito. Namemeke ka ng black card, isa itong krimen. Peke? Hindi ito maaari. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang magkaroon ng 100 bilyong dolyar na deposito? Bagay ba sa'yo? Hindi lang bank card ang pinameke mo, pati calling card ay peke rin. Dulingwei, alam mo ba kung sino siya? Siya ang presidente ng Do Group sa kabisera, isang reyna ng negosyo. Karapat-dapat ka bang magkaroon ng calling card niya? Young Master Sheng, Bakit mo ako niloloko? niloloko ka? Sinong lapastangan ang nagsabi niyan? Young Master, nasaan po kayo ngayon? Sige po, malapit lang ako rito. Maghintay po kayo, papunta na ako riyan. Kahit ang Supreme Black Card ay kailangan ng bank key identification, pero hindi mo alam paano ka naging isang ahente. Tama na. Naglabas ka na ng peking calling card at tumawag ka na rin sa peking numero. Hindi ka ba napapagod sa pag-arte mo? Kung hindi ka man napapagod, ako ang napapagod sa panonood sa iyo. Bakit ka nagmamadali? Darating na rito si Dulingwei ngayon din. Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Sa isang tawag mo lang, mapapapunta mo na rito si Dulingwei? Sino ka ba sa akala mo? Nakakatawa ka talaga. Narito na ako, si Dulingwei. Sino ang nagsasabing nakakatawa ito? Narito na ako, si Dulingwei. Sino ang gustong mapahiya ngayon? Narito na ako, si Dulingwei. Sino ang gustong mapahiya ngayon? Nagbibigay-pugay po si Lingwei kay Young Master Sheng. Young Master Sheng? Siya ang batang amo? Young Master Sheng, kung paano mo gustong parusahan ng dalawang ito, ay nakadepende po sa inyo. Hayaan mo na. Hindi na ako bababa sa antas nila. Paalisin mo na lang sila. Teka lang, may gusto sana akong itanong sa'yo. Umalis na kayo. Young Master Sheng, ano po ang maipaglilingkod ko? Hoy, anong nangyari, Shaolian? Rongrong, ang walang kwenta mong dating asawa, mayroon siyang 100 bilyong dolyar. Ang walang kwenta mong dating asawa ay may 100 bilyong dolyar? Hahaha. Huwag ka ngang magbiro, Shaolian 5 taon kaming kasal ni Sheng Yaozong. Wala siyang ginawa kundi umasa sa akin at magtinda sa kalsada. Paano siya magkakaroon ng 100 bilyong dolyar? Lilian, wala ka bang ginagawa sa trabaho mo? Huwag mo kaming lokohin kung ang taong walang kwentang iyon ay may 100 bilyong dolyar. Sana ay si Li Jiacheng na ang tatay ko. Gusto mo bang ipacheck ko pa sa'yo? Naku, hindi ko kayo niloloko. Ako. Hello? Mamaya, saan tayo pupunta para mag-enjoy? Naku, Rongrong? Bakit pa ayaw ninyong maniwala? Papanindigan ko na totoo ang lahat ng sinasabi mo. Pero nabanggit mo sa akin noon na gusto ni Papa na hawakan ko ang ilang negosyo ng Sheng Group. Anong mga negosyo ang mga ito? Ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod ng Hai, ang Tian Hai Group na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar, ay binili na po ng buo ng Presidente Sheng kahapon. Ngayon, ang lahat ng shares ay nailipat na po sa ilalim ng pangalan ninyo. Maaari na po kayong pumunta sa Tian Hai Group bukas para sa formal na turnover. Ito po ang singsing na simbolo ng inyong pagiging chairman ng Tian Hai Group. Ang Tian Hai Group na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar. Hindi ba ako nananaginip? Siyempre hindi po. Ngayon, alam na ng lahat ng tao sa lungsod ng Hai na ang Tian Hai Group ay kahapon lang ay binili ng isang misteryosong bilyonaryo. Magdaraos ang committee pagkalipas ng 3 araw ng isang board meeting upang ipakilala sa lahat ng mga kilalang tao sa lungsod ng Hai ang inyong tunay na pagkakakilanlan. Ngayon po ay pupunta muna ako sa Tian Hai Group para asikasuhin ang inyong mga gawain. Nga pala, ang kotseng ito ay regalo rin po sa inyo ng Presidente Sheng. Siguradong nandoon din sina Xiang Rongrong at Jin Baoping bukas, hindi ba? Xiang Rongrong? Nakipaghiwalay ka sa akin para sa 20 milyong dolyar. Sana ay hindi ka magsisi bukas. Pupunta rin ba doon bukas sina Xiang Rongrong at Jin Baoping? Xiang Rongrong?
Nakipaghiwalay ka sa akin para sa 20 milyong dolyar? Sana ay hindi ka magsisi bukas. Ano? May bagong may-ari na ang Tianhai Group? Ano? Pinger, may bagong may-ari na ang Tianhai Group. Ano? May bagong may-ari na ang Tianhai Group? Inuutusan kita, pumunta ka agad sa Tianhai Group at dalhin ang ating yamang mana, ang 1,000 taong gulang na Red Ling Z. Ibigay mo iyan sa mahalagang tao na iyon. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para makabuo ng magandang relasyon sa kanya. Kung makakapasok ba ang pamilyang Jin sa merkado, ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Kapag nagbago ang pamunuan sa Tianhai Group, ang buong mundo ng negosyo sa lungsod ng Hai ay tiyak na magkakaroon ng malaking pagbabago. Ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay ay dumating na sa wakas. Chairman Sheng, susunduin po kayo agad ng inyong tauhan. Huwag kang magmadali. Hindi kailangang magmadali. Hindi ko akalain na ang dating tinitingala ko na Tianhai Group ay akin na ngayon. Aba, hindi ba't ito ang sikat na numero 1 talunan sa Haicheng? Matapos kang hiwalayan ng Rongrong, wala na bang bumubuhay sa iyo kaya napunta ka rito sa Tianhai Group para maghanap ng trabaho? Pagkatapos kang hiwalayan ni Rongrong, wala nang bubuhay sa iyo kaya pumunta ka rito sa Tianhai Group para maghanap ng trabaho. Ano bang pakialam mo? Sheng Yaozong, ngayong naghiwalay na tayo, normal lang na maghanap ka ng trabaho, pero hindi ka dapat pumunta rito. Kailan mo ba babaguhin ang ugali mong masyadong ambisyoso? Siyang Rongrong, naghiwalay na tayong dalawa kaya ang mga desisyon ko ay wala ka ng karapatang pakialaman. May mali ba sa sinabi ko? Ginagawa ko ito, hindi ba para rin sa ikabubuti mo? Sheng Yaozong, tingnan mo ang sarili mo. May diploma ka ba? May karanasan ka ba sa pagtatrabaho? Ang taong katulad mo ay hindi tatanggapin sa Kiming Group, lalo na rito sa Tianhai Group. Tama si Rongrong. Ang pamilyang Jin namin ay ang pangunahing partner ng Tianhai Group. Gusto mo bang tulungan kita at ipakiusap ka para bigyan kanila ng trabaho? Bilang tagalinis ng banyo? Bakit hindi ka pa magpasalamat kay Young Master Jin? Ang pagwawalis sa Tianhai Group ay mas mainam kaysa sa pagtitinda mo sa labas na babad sa init at ulan. Baka sakali, ikaw pa ang maging pinakamatagumpay sa pamilya nyo. Sa pambihirang pagkakataong ito, hindi ka pa ba magpapasalamat kay Young Master Jin? Ang pagkakataong iyan, ibigay nyo na lang sa sarili nyo. Ikaw, Ako, si Sheng Yaozong, ay may sariling mga gagawin at wala kayong karapatang diktahan ako. Sheng Yaozong, huwag ka na ngang magkunwari. Ang dahilan ng pagpunta mo rito ay para makipagbalikan sa akin, di ba? Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyo, hindi iyon mangyayari. Isa akong CEO na may 10 milyong dolyar, habang ikaw ay isang hamak na tindero lang, hihilahin mo lang ako pababa. Naiintindihan mo ba? Una, ako, si Sheng Yaozong, ay pumunta rito sa Tianhai Group, hindi para sundan ka. Pangalawa, may sarili akong kailangang asikasuhin. Pangatlo, kayong dalawa, masakit kayo sa mata, umalis na kayo. Kayong dalawa, sinisira nyo ang paningin ko, umalis na kayo. Sandali lang. Anong sabi mo? May kailangan ka ba rito sa Tianhai Group? Sa basura mong yan? Tingin mo ba may kinalaman ka sa Tianhai Group? Tama. Nandito ka para manguha ng basura. Basura na kumukuha ng basura. Bagay na bagay kayo. Bilang tao, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Ngayong hiwalay na tayo, siguradong mahihirapan ka ng mabuhay, di ba? Tinutulungan ka na nga namin. Huwag mong kagatin ang Ludong Bin, matuto kang magpasalamat. Maingay. Aalis ba kayo ng kusa o tatawag pa ako ng tao para kalad ka rin kayo palabas? Ikaw, Nawala na ba ang bait mo dahil sa paghihiwalay nyo? Alam mo ba kung nasaan ka? Nasa Tianhai Group ka. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Para magyabang dito? Young Master Jin, Sheng Yaozong, nababaliw ka na ba? Walang hiya. Nagawa mo akong saktan? Ngayong araw, lulumpuhin kita at patatahimikin kita. Pagbabayarin kita ng matindi. Tao, may nanggugulo rito dito sa Tianhai Group. Nasaan ang mga gwardiya? Sino yan? Anong ingay ito? Young Master Jin? Ganyan ba ang pagtrato nyo sa mga bisita rito sa Tianhai Group? Sinaktan ako ng lalaking ito. Bilisan nyo at palayasin nyo siya. Ang Tianhai Group ay hindi nagpapapasok ng mga taong walang kinalaman sa negosyo. Umalis na kayo agad. Kahit sino na lang ay pumupunta sa teritoryo ng Tianhai Group. Nakakainis. Sigurado ka bang hindi mo aalamin ang pagkatao ko bago mo ako palayasin dito? Sigurado ka bang hindi mo tatanungin ang pagkakakilanlan ko bago mo ako paalisin dito? Isa ka lang namang hamak na tindero sa tabi-tabi? Ano namang magiging pagkakakilanlan mo? Nakikita mo ba? Ang mga gwardiya rito ay mga taong hindi mo mapapantayan. Sasabihin ko na sa iyo. Bata, ang buong lungsod ng Hai ay nakaluhod sa paanan ng aming Tianhai Group dito. Gaano ka man kalakas, kailangan sumunod ka sa akin, gaano ka man katapang,
Dapat kang magpakumbaba, lalo na't isa ka lang aso. Mga tauhan, palayasin siya at pagbayarin. Sheng Yaozong, noon ay iginagalang ka ng mga tao dahil sa pangalan ng asawa ko na si Xiang Rongrong, dahil sa kaniyang katanyagan. Binibigyan kanila ng kaunting respeto. Pero ngayon, isa ka na lang langgam na kahit sino ay kayang tapusin. Pinapayuhan kitang bilisan ang paghingi ng tawad kay Young Master Jin. Baka sakaling matulungan pa kita para hindi ka maparusahan ng malubha. Duling Wei? Bumaba ka na agad. Naku. Sheng Yaozong, hindi ka man lang marunong magpanggap ng maayos? Alam mo ba kung sino si Duling Wei at kung gaano siya kadakilang tao? Siya ang panganay na anak ng pamilya. Pamilyang Du sa kabisera. Siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa pamilyang Du sa edad na 22. Pinangunahan niya ang pamilyang Du patungo sa pandaigdigang merkado. Ang pangalan ng reyna ng negosyo sa henerasyong ito ay isang insulto kapag lumabas sa iyong bibig. Idolo ko si Duling Wei, kaya lang ay wala pang kumakalat na mga litrato niya. Hindi ko rin alam kung bakit siya pumunta rito sa maliit na lungsod ng Hai. Ayon sa mga bali-balita, ang Duling Wei na ito ang nakabili sa Tianhai Group. Pero ang lalaking ito, mukhang maingat siyang nag-imbestiga. Sayang nga lang, kulang pa rin siya sa kakayahan. Pagdating ng panahon na ibigay ng aming pamilyang Jin ang yamang ito kay President Du, makukuha na namin ang malalim na pakikipagtulungan sa Tianhai Group. Ang pangarap ng pamilyang Jin na lumago ay malapit nang mangyari, habang ikaw ay isa lamang. Basurang walang silbi. At ikaw, isa ka lang naman, na walang silbing, basura. Sana kapag naging matagumpay na si Young Master Jin, huwag mo kaming kalimutang tulungan. Walang problema, asahan nyo. Angal, hindi makikipagtulungan ang Tianhai Group sa mga taong walang modo. Ikaw? Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo siya. Sige, parusahan siya at itapon sa labas. Tigil. President Li po? Ang lalaking ito ang nanggugulo rito kanina. President Lee, ganito po iyon. Nandito po ako para magbigay ng kayamanan kay pamilyang Du. Ito po ang sa aming pamilyang Jin na minanang kayamanan. Sana po kapag nakita nyo na si Boss Du, ay sabihan nyo po siya ng maganda tungkol sa akin. Nanggugulo kayo rito. Naistorbo nyo pa ang chairman? Kaya nyo ba? Panagutan ang ginawa nyo? Tama. Kanina lang, ang tindero na ito ay nanggulo rito sa Tianhai Group. At nagmalaki pa siyang utusan si Binibining Du na bumaba rito. Sasabihin ko sa iyo, siya ang presidente ng Tianhai Group, si President Lee. Bago ka matapos, ang makita ang isang malaking tao na gaya niya ay sapat na para sa iyo. Sheng Yaozong, naistorbo mo si President Lee. Ngayon ay tapos ka na talaga. Mahirap pagsabihan ng taong pasaway. Ikaw mismo ang naghahanap ng gulo. Hindi na kita matutulungan. Kayo po ba ay si Young Master Sheng Yaozong? Pinadala po ako ni Duling Wei para sunduin kayo. Young Master, dito po tayo. Ikaw ba ay si Young Master Sheng Yaozong? Pinapunta ako ni Duling Wei para sunduin kayo. Dito po tayo, Young Master. Hindi, President Lee. Isa lang siyang hamak na tindero sa tabi-tabi. Paano niya makikilala si President Du? Siguradong niloloko ka lang niya. Tama siya, President Lee. Kahit nakakahiyamang aminin, pero hindi ko kayang magsinungaling sa inyo. Ang taong ito ay ang dati kong asawa. 5 taon kaming kasal, kilalang kilala ko na siya. Isa lang siyang lalaking hindi man lang kayang buhayin ang sarili niyang pamilya. President Lee, huwag po kayong magpadalos-dalos. Sino ka sa tingin mo? May karapatan ka bang magsalita rito? Layas. President Lee, Sisisantingin na kita. Ang Tianhai Group na ito, sa pagkakaroon ng ganitong klaseng partner, talagang sumasama ang loob ko. Ikaw? Simula ngayon, hindi natatanggapin ng Tianhai Group ang Young Master Jin. President Lee, sigurado ka ba na gusto mong protektahan ang basurang ito? Sinasabi ko sa iyo, kami ay ang pangunahing partner ng Tianhai Group. Dahil lang sa basurang ito, babastusin mo ang dangal ng pamilyang Jin. Hindi ba parang mali iyan? Pamilyang Jin? Wala silang kwenta. Hindi lang ikaw. Kahit ang tatay mo pa ang pumunta rito, kailangang lumuhod niya sa harap ko. 80% ng kita ng pamilyang Jin ay galing lahat sa Tianhai Group. Kapag ang Tianhai Group ay itinigil ang pakikipagtulungan sa pamilyang Jin, agad na mababang karote ang pamilyang Jin. President Lee, President Lee, President Lee, nagkamali po ako ng sinabi. Nagkamali po ako ng salita. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. President Lee, sana po ay bigyan niyo pa ng pagkakataon ang pamilyang Jin. Ang Tianhai Group namin ay hinding-hindi makikipagtulungan sa mga taong walang modo.
Simula ngayon, ang lahat ng transaksyon ng pamilyang Jin sa Tianhai Group, maging ito man ay kasalukuyang ginagawa o nasa pagpaplano pa lamang, ay dapat na agad na itigil lahat. Pamilyang Jin, huwag mo nang asahang makakakuha pa mula sa Tianhai Group ng kahit isang kusing. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong sabihin niyan. Kung hindi kita pagbabayarin ngayon, hindi na Jin ang apelyido ko. Mga tauhan, protektahan ang Young Master. Sa tingin mo ba, may karapatan kang bastusin si Young Master Sheng? Nagbago na ang may-ari ng Tianhai Group. Ang posisyon mo bilang presidente ay nanganganib na rin, hindi ba? Kanina lang ay nag-imbento ka parang kwento na inutusan ka ni President Du na sunduin ang basurang ito. Puro kasinungalingan. Sinasabi ko sa iyo, kapag nalaman ito ni President Du, siguradong parurusahan ka niya. Ikaw, President Du, sa wakas ay dumating na kayo. Itong si Lian, sinasabi niya na kilala niyo raw ang basurang si Sheng Yaozong. Young Master Sheng, pasensya na po. Sabi niya, kilala niyo po ba talaga ang basurang si Sheng Yaozong na yan? Young Master Sheng, pasensya na po. Ako po ang sekretarya ni President Du. Nandito po ako para sunduin si Young Master Sheng. Sandali, kayo mga taga Tianhai Group, nawawala na ba kayo sa sarili niyo ha? Bakit niyo tinuturing na mahalagang panauhin ng basurang iyan? ikaw. Hay, hayaan mo na. Huwag nga nating patulan. Ako, tara na. Young Master Jin, anong gagawin natin ngayon? Isang basura lang siya. Wala siyang magagawa sa atin. Pupunta na tayo para makita si Du Lingwei. Kapag naibigay ko na ang kayamanan ng pamilyang Jin at nakuha ko na ang loob niya, ang Lian na ito sa paningin ko, ay wala lang. Tama. Bago pa lang ang may-ari ng Tianhai Group, siguradong magkakaroon ng malaking pagbabago roon. Ang presidente ng Lian na iyan, ang unang-unang mapapatalsik. Pagkatapos kong makita si Du Lingwei, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko ang basurang iyan. Chairman, simula sa araw na ito, ako na po ang inyong personal na sekretarya. Kahit ano pong kailangan nyo, sabihin nyo lang po sa akin. Dahil sa utos ng inyong ama, sa board meeting ko lang po pwedeng ihayag ang inyong tunay na pagkatao. Sa ganitong paraan, mas makikita nyo rin po ng malinaw ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid nyo. Ngayong araw po, pagpasensyahan nyo na po muna ang sitwasyon. Oh, sige na. Pasok. President Du, ang panganay na anak ng pamilyang Jin na si Jin Bauping, kasama sina Kiming Group at Xiang Rongrong, ay gustong makipagkita sa inyo. Ang Tianhai Group namin ay hindi makikipagtulungan sa mga kumpanyang walang modo at mababa ang kalidad. Ang utos ni Young Master Sheng ay utos ko rin. Sige na. Ang aming Tianhai Group ay hinding-hindi makikipagtulungan sa mga kumpanyang walang modo. Ang utos ni Young Master Sheng ay utos ko rin. Sige na. Labas. Huwag niyo akong hawakan. Labas. Alis. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo Alis akong na. hawakan. Walang hiya. Isang hamak na security guard lang. Ang lakas ng loob na tratuhin ako ng ganito. Sinasabi ko sa inyo, ako, ay hindi lang basta supplier ng Tianhai Group ninyo. Ngayong araw, nandito rin ako para bigyan ng inyong chairman ng isang kayamanan. Sa harap ng Tianhai Group, sino ka sa akala mo? Sabi ng aming chairman. Ang Tianhai Group ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga basurang walang modo. Ito eksaktong katulad ito ng sinabi ni Sheng Yaozong. Sheng Yaozong, dahil sa iyo ang lahat ng ito. Napakalaswa ng bibig mo. Sinira mo ang plano ko. Aking apo, mag-ipon ka na lang ng lakas at isipin mo kung anong gagawin mo kapag nalugi na ang pamilyang Jin mo. Bilis. Alis! Bilis galaw. Lakad. Alis layas na. Young Master Jin, ano na ang gagawin natin ngayon? Tinatanong mo ako. Sino naman ang tatanungin ko? Walang hiya. Maghihintay tayo rito ngayong araw. Hindi magtatagal. Itong si Sheng Yaozong ay palalayasin din nila. Paano naman makakabili si Sheng Yaozong ng ganoong klaseng mamahaling sasakyan? Posible kaya na may koneksyon talaga siya kay Du Lingwei? Kung totoo man iyan, hindi pa naman kami opisyal na hiwalay. Paano mangyayari iyon? Huwag mong kakalimutan. 5 taon na kayong kasal? Kung may kakilala siyang malaking tao gaya ni Du Lingwei, dapat ay matagal mo na itong nalaman. Tama ka. Isa lang siyang hamak na walang silbi. Pero, paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Baka naman ninakaw niya ang pera mo? Pero, paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Hindi kaya ninakaw niya ang pera mo?
Ang unang bagay na ginagawa ng anak ng pinakamayamang tao, ano ba iyon? Siyempre, ang bumili ng bahay. Ngayong diborsyado na, kahit matitirhan, ay wala na. Ma, hindi ba si kuya iyon? Anong kuya? Hiwalay na ang ate mo sa taong iyan. Wow! Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Ano? Tara, tingnan natin. Tara, Tara na. Ginoong Sheng, kapag napirmahan nyo na po ito, ang bahay na ito ay sa inyo na po. Ginoong Sheng, ito na po ang titulo ng inyong bahay. Tabi, ang galing mo. Ikaw na walang kwentang lalaki na iniwan ng anak ko. Ibigay mo sa amin ang pera. Anong pera? Sheng, huwag ka nang magmaang-maangan. Saan ka kumuha ng pera para pambili ng kotse at bahay? Oh, siguradong ninakaw mo iyan sa ate ko. Anong pera? Hoy, Sheng, huwag ka nang magmaang-maangan. Saan ka kumuha ng pera para pambili ng kotse at bahay? Siguradong ninakaw mo iyan sa ate ko. Tama, 5 taon kayong nagsama ng anak ko. At ngayong divorce na kayo? Anong karapatan mong gastusin ang pera niya? Kahit kailan ay hindi ako gumastos ng kahit 1 sentimo mula kay Xiang Rongrong. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyo siyang tawagan para magtanong. Ma, tingnan mo, nagkukunwari pa siya. Tayo na mismo ang maghalughog. Sige, maghanap kayo. Wala kang modo, dahil hindi ka tinuruan ng nanay mo, ngayong araw, ako na mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Sheng, bayaw mo pa rin ako. Dati, dahil iniisip ko na isa kang kapatid ni Xiang Rongrong, ang lahat ng gulo mo sa labas ay ako ang sumasalo, pati ang mga utang mo sa sugal ay binayaran ko. Pero ikaw, araw-araw mo pa rin akong iniinsulto. Ngayong hiwalay na kami ng ate mo, wala ka ng halaga sa akin. Walang hiya ka. Dati pa man ay alam ko nang hindi ka mabuting tao. Ngayon, pati ang bayaw at biyanan mo ay nagagawa mong saktan? Ibalik mo sa akin ang titulo ng bahay. Hindi ko ibabalik. Akin na ito. Tama. Pati ang kotse mo sa labas, sa amin na rin iyon. Hawak ko ang titulo. Kaya sa akin ang bahay na ito. Bakit? May lakas ka ba ng loob na agawin ito mula sa akin? Nag-text na ako sa ate ko, paparating na siya. Tingnan natin kung paano kanya paparusahan. Tama. Nag-text na ako kay ate, parating na siya. Tingnan natin kung paano kanya paparusahan. Tama. Sheng Yaozong, ninakaw mo ang pera ko para pambili ng bahay at kotse. At ngayon pati sa mama at kapatid ko ay mananakit ka pa. Nakukuryos tuloy ako, kailan ko ba ninakaw ang pera mo? Kachicheck ko lang, ang pera sa account ko ay bigla na lang naglaho. Kung hindi mo ninakaw, sino pa ang gagawa noon? Sinasabi ko sa iyo, divorce na tayo. Isang krimen ang pagnanakaw mo sa pera ko. Tumawag na ako sa 911 kung ibabalik mo ang pera ngayon at hihingi ng tawad sa mama at kapatid ko. Palalagpasin ko ito. Tama. Ate, siya nga ang nagnakaw ng pera. Gusto kong paluhurin siya at pag-aminin sa kasalanan niya. Ikaw na walang kwenta. Ang ngayon ay may gana ka pang sumagot? Lumuhod ka na. Lumuhod ka. Kayo, sa tingin niyo ba ay karapat-dapat kayong paluhurin si Young Master Sheng? Oo. Ate, siya nga ang nagnakaw ng pera. Pagluluhurin ko siya at hihingi ng tawad. Wala kang silbi? Ngayon ay nangangahas ka pang sumagot? Lumuhod ka na? Lumuhod ka. Kayo? Sa tingin niyo ba ay karapat-dapat kayong paluhurin si Young Master Sheng? Napakaganda ng babaeng ito. Sino ba siya? Wow, may mas gaganda pa pala sa akin na si ate. Ginoong pulis. Siya iyon, ninakaw niya ang pera ko na si ate. Pulihin niyo na siya agad. Tama. Ang mga ganitong tao ay dapat parusahan ng matindi. Hindi siya dapat patawarin. Tama. Miss Yang, ang presidente ng Kiming Group, Xiang Rongrong, ang dating asawa ni Young Master Sheng. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ninakawan ka ni Young Master Sheng? Eksakto. Ang perang pambili niya ng bahay at kotse ay ninakaw niya lang sa akin. Base sa investigasyon ko, ang ari-arian ni Miss Yang ay nagkakahalaga ng 13 milyong dolyar. Tama. Ang anak ko ang presidente ng Kiming Group. Bata pa lang ay milyonaryo na. Hindi siya maikukumpara sa walang silbing ito. Ha, 10 milyong dolyar. Kung gayon, tapos na ang kaso.
Ang tungkol sa nawawalang pera mo, Miss Xiang, ay walang kinalaman kay Young Master Sheng. Mukhang nalutas na ang kaso. Miss Xiang, ang tungkol sa nawala mong pera ay walang kinalaman kay Young Master Sheng. Miss, hindi ko alam kung sino ka, pero kailangan mo ng ebidensya sa mga sinasabi mo. Napakasimple lang. Ang kotseng nakaparada sa labas na pagmamayari ni Young Master Sheng ay nagkakahalaga ng 14 na milyong dolyar. Ikaw, hindi mo iyon kayang bilhin. Ang binili po ni Ginoong Sheng kanina ay ang unang villa ng ating Jinmao Mansion. Siguradong narinig niyo na ang mga kwento tungkol dito. Ito ang pinakamarangyang villa sa buong lungsod ng Hai na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. 300 milyong dolyar? Ngayon lang ako nakarinig na ang taong bumibili ng mansyong nagkakahalaga ng 300 milyon ay magnanakaw ng hamak na 10 milyong dolyar lang. Miss Xiang, hindi sa minamaliit kita, pero ang kabuuan ng ari-arian mo ay hindi man lang aabot sa barya-baryang ginastos ni Young Master Sheng. Kulang na kulang pa. Imposible. Bago kami naghiwalay, isa lang siyang walang kwentang talunan. Ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa'yo. Nga pala, tinulungan na kitang mag-imbestiga. Ang kapatid mong si Ginoong Xiang Yang, isang linggo na ang nakalilipas, ay nagkaroon ng utang sa sugal na 10 milyong dolyar at kahapon lang niya ito nabayaran ng buo. Siya nga pala, minabuti kong imbestigahan ka. Ang kapatid mong si Ginoong Xiang Yang, isang linggo na ang nakalilipas, ay nagkaroon ng utang sa sugal na 10 milyong dolyar at kahapon lang niya ito nabayaran. Tungkol naman sa kung nasaan ang pera mo, sa tingin ko, dapat mo siyang tanungin. Ang pera ko. Ninakaw mo ba? Ako? Sir, mga pulis? Inirereklamo ko sina Binibining Xiang Yang at Ginoong Xiang Yang sa sadyang pag-frame kay Ginoong Sheng Yaozong at pagtatangkang mandaya ng 13 milyong dolyar. Heto ang mga ebidensya. Hindi kami tatanggap ng areglo, didiretso kami sa pagsampa ng kaso. Ate, nakikiusap ako. Tulungan mo ako, ate. Kasalanan ko dahil nagkautang ako sa sugal. Ate, kapag hindi ko nabayaran ng pera, pagbabayarin nila ako ng malupit. Ate, parang awa mo na. Ayaw kong makulong. Ate. Anak, wala rin akong alam sa nangyayari. Tulungan mo rin ako. Talagang wala akong alam. Ate. Ginoong Sheng, heto po ang mga gamit nyo. Salamat po. Sumama na po kayo sa amin. Ate, tulungan mo ako, ate. Wala akong alam, wala talaga akong alam. Anak, ate. Sheng Yaozong, sinasadya mo akong paghigantihan, hindi ba? Matapos tayong mag-divorce, gusto mong ipakulong ang nanay ko at ang kapatid ko. Napakasama mo. Sheng Yaozong, sinasadya mong maghiganti sa akin, hindi ba? Pagkatapos nating mag-divorce, gusto mong ipakulong ang nanay ko at ang kapatid ko. Napakasama mo. Kasalanan nila yan. Kaya pala ganoon mo na lang kadaling pumayag na makipag-divorce dahil matagal ka na palang may nilalanding ibang babae. Miss, wag kang magpapaloko sa kanya. Palamunin lang ang taong iyan, wala siyang silbi. 5 taon kaming kasal, wala siyang alam gawin kundi maglaba at magluto, isa siyang talunan. Tungkol sa amin, hindi na kailangan ng pakikialam mo, Miss Xiang. Ang nanay mo at ang kapatid mo ay naghihintay sa iyo sa labas. Sheng Yaozong, kakahiwalay lang natin. Tapos may kasama ka na agad na ibang babae, wala ka bang konsensya sa akin? Siyang Rongrong. Noong hindi pa tayo hiwalay, nakikipagkita ka na kay Jin Baoping. Ikaw, wala ka bang konsensya sa akin? Ginawa ko iyon para sa karir ko. Hinding-hindi ako matutulad sa iyo. Young Master Sheng, sana po ay huwag ninyong ikagalit ang panghihimasok ko. Sige. Bakit ka nandito? May kailangan po ang inyong ama. Kailangan niyo pong sagutin ang tawag niya. May sasabihin po ang inyong ama. Kailangan niyo pong sagutin ang tawag. Hello, Pa. Isang hamak na presidente lang na may 10 milyong dolyar ay naglakas loob na apihin ang anak ko. Ipinaghanap kita ng makaka-blind date. Siguradong pasok ito sa panlasa mo. Pumunta ka na agad. Hindi naman sa ganoon, Pa. Kakadiborsya ko lang kaya. Huwag ka ng maraming satsat. Gaano ba kahirap maghanap ng mapapangasawa? Oo nga pala. Ang makaka-date mo ay si Lu Tingting. Lu Tingting? Pa? Hoy, Pa. Kilala niyo po ba siya? Oo, isa siya sa mga dati kong girlfriend.
Ang lugar ng inyong pagkikita ay sa Chinatown 101. Sige, naintindihan ko. Bilang anak ng pinakamayamang tao na pupunta sa isang blind date, ano ang unang dapat gawin? Ang magpalit ng bihis. Kaya lang, ang makakadate ko ay ang ex-girlfriend ko. Bilang anak ng pinakamayamang tao na makikipag-blind date, ano ang unang dapat gawin? Iyon ay ang magpalit ng bihis. Kaya lang, ang makakadate ko ay ang dati kong girlfriend. Inihanda po ng inyong ama ang listening device na ito. Para maiwasan ang inyong pagkabigo sa date, nagdesisyon po siyang samahan kayo sa pakikipag-date. Susunduin ko po kayo pagkalipas ng 30 minuto. Sige, naintindihan ko. Lutingting, matagal na rin tayong hindi nagkita. Sheng Yaozong, anong ginagawa mo rito? Ako ang makakadate mo ngayong araw. Sabi ni Papa, ang taong makakapagpabago ng kapalaran ng pamilya namin ay ikaw? Oo, parang ganoon na nga. 10 taon na ang nakalipas, maganda ka pa rin gaya ng dati. Siyempre naman. Dahil nandito ka para makipag-date, didiretsuhin na kita. May bahay ka ba? May sasakyan ka ba? Magkano ang sahod mo sa loob ng isang buwan? May bahay ka ba? May sasakyan ka ba? Magkano ang sahod mo sa isang buwan? Kung gusto mo akong pakasalan, dapat ay may bahay at sasakyan ka na. Hindi dapat sa probinsya ang bahay, dapat ay hindi bababa sa 500 metro kwadrado. At ang sasakyan naman, hindi dapat masyadong mura, dahil kapag masyadong mura, nakakahiya kapag minamaneho ko sa labas. Dapat ay hindi bababa sa $1,000,000. Ay oo nga pala, ang bahay at sasakyang ito, dapat ay walang utang, dahil ayaw kong mamuhay na kasama kang nagbabayad ng utang. Tuwing linggo, pupunta ako sa bar kasama ang mga kaibigan ko, at hindi mo dapat pakialaman ang personal kong buhay. At pagkatapos nating magpakasal, hindi ako magkakaanak. Kapag nagkaanak kasi, masisira lang ang hubog ng katawan ko. Ay oo, nakalimutan kong itanong. Ano nga pala ang trabaho mo ngayon? Ha? Sa ngayon, nagtatinda lang ako sa bangketa. Nagtatinda? Ano? Isang tindero sa bangketa? Tapos nakikipag-blind date sa akin? Ako? Anong ako? Kumikita ka ba ng $8,000 sa isang buwan? Alam mo ba, na ang mga makeup ko pa lang sa isang buwan ay higit $30,000 na. Kaya mo ba iyon? Ikaw na mahirap? Mahirap na nga, nakikipag-date pa. Sayang lang ang oras ko sa'yo. Ang isang hampas lupa na tulad mo ay nakikipag-date pa. Nagsasayang lang tayo ng oras. Lutingting, 10 taon na tayong hindi nagkikita? Hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Sheng Yaozong, hindi. Mabuti pang ang tungkol sa atin, at ang naging relasyon natin, ay itago mo na lang habang buhay, dahil ikinakahiya kita. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para maloko ang tatay ko, pero binabalaan kita. Na hindi ako makikipagbalikan sa iyo. Walang hiya. Mukhang pera. May gana ka pang insultuhin ako? Hindi ako yon. Ang tatay ko yon. Sheng Yaozong, huwag ka nang magpanggap. Ginawa mo ang lahat para makipag-date sa akin. Dahil lang ba maganda ako? Bakit ka nagmamalinis? Umalis ka na rito. Oh? Naghihintay lang ako ng sasakyang susundo sa akin. May sasakyan ka pa pala? Oo. Anong klaseng sasakyan? Baka naman kariton lang yan na paninda. Nakakatawa ka talaga. Ang gara ng sasakyang ito. Nakikita mo ba? Ito ang dapat na minamaneho ng isang tunay na lalaki. Aba, napakagara naman ng sasakyang ito. Nakita mo ba? Ito ang dapat na minamaneho ng isang tunay na lalaki. Young Master Sheng, ang binili ninyong Jinmao Mansion unang villa ay pinalinis na po namin. Dadalhin ko na po kayo roon ngayon. Jinmao Mansion? Unang villa? Ang tinutukoy mo ba ay ang sikat na villa na nagkakahalaga ng $300 milyong? Ginoong Sheng, bakit po kayo pinili ng matandang Sheng ng ganito kapangit na kadate?
Ang kahit na sino, kapag tumabi kay Sekretaryang Du, ay magmumukhang walang binatbat. Sandali, hintayin niyo ako. Kuya Yaozong, Kuya Yaozong, Kuya Yaozong, nagbibiro lang ako kanina, nasabi ko lang iyon. At saka, mayaman man o mahirap, pareho lang naman iyon. Tayo namang dalawa, ay bagay na bagay sa isa't isa, hindi ba? Pero ako, mas gusto ko ang mga bata. Sayang nga lang, dahil hindi ka naman magkakaanak. Pero ang totoo niyan, mahilig talaga ako sa mga bata. Sayang nga lang, dahil hindi ka naman makakaanak. Magkakaanak ako, kahit 10,000 anak pa ay kaya ko. At sinisiguro ko sa iyo, hinding-hindi na ako maglalagalag pagkatapos nating makasal. Ako na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Siguraduhin ko na pagsisilbihan kita ng maayos. Ano sa tingin mo, okay ba? Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat. Hoy! Saan ka pupunta? Sandali. Kuya Yaozong, isama mo ako. Kuya Yaozong. Sandali lang. Chairman, ang ating Tianhai Group ay nagbabalak maglaan ng 1 bilyon at 500 milyong dolyar para itayo ang proyektong Happy Valley. Kailangan niyo po itong kumpirmahin ang lokasyon ng pagpapaunlad. Dito na lang sa bahaging ito. Sige po, ihahanda ko na po ang mga kailangan para sa demolisyon. Nga pala, ang ating lungsod ng Hai at ang mga kumpanyang may kaugnayan sa konstruksyon ay nag-uunahan para sa proyektong ito. Maraming tao na ang nagtitipon sa ibaba ngayon. Gusto niyo po bang bumaba para tignan? Huwag na. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang buong pamamahala nito. Sige po. Para naman sa board meeting bukas, una ay ang pag-anunsyo ng inyong tunay na pagkakakilanlan, at pangalawa ay ang pagkumpirma ng mga magiging partner para sa proyektong Happy Valley. Xiaoya, sa tingin mo ba ay magtatagumpay ako? Kababago lang ng may-ari ng Tianhai Group at agad nilang binitawan ang proyekto na nagkakahalaga ng 1 bilyon at 800 milyong dolyar. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, kahit maliit na bahagi lang ang makuha natin, ay kikita pa rin tayo. President Xiang, napakabata mo pa. Pero naitatag mo na ang Kiming Group, naniniwala ako na ang Tianhai Group ay tiyak na makikita ang iyong kahusayan. Kung sa pagkakataong ito, ay matagumpay nating makuha ang pakikipagtulungan sa Tianhai Group, siguradong ang ating Kiming Group ay mabilis na aangat at magtatagumpay. Shen Yaozong. Sheng Yaozong, talagang hindi ka na nawala sa paningin ko. Sinundan mo pa talaga ako hanggang dito sa Tianhai Group. Shen Yaozong, hiwalay na kayo ng aming President Xiang. Alam kong hindi ka makapayag dahil ang ating President Xiang ay isang presidente ng kumpanya na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar habang ikaw naman ay isang hamak na tindero lang sa kalsada. Pero iyon ang katotohanan. Pinapayuhan kita na tanggapin mo na ang realidad. Ako? Tigil. Alam ko ang gusto mong sabihin. Ang pangungulit mo sa akin, hindi ba't gusto mo lang na makipagbalikan ako sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi iyan mangyayari. Ang gusto ko lang sabihin, sa totoo lang ay hindi ikaw ang pinunta ko rito. Alam ko ang gusto mong sabihin, na sa sobrang paghahabol mo sa akin, gusto mo lang makipagbalikan sa akin, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi iyan mangyayari. Ang gusto ko lang sabihin, sa totoo lang, hindi kita pinupuntahan. Simula nang maghiwalay tayo, gumagawa ka na ng iba't ibang paraan para harangan ako. Una, naghanap ka ng babaeng makakasama para magpanggap, para lang pagsilusin ako. Pagkatapos ay ipinakulong mo pa ang nanay at kapatid ko, para magmakaawa akong makipagbalikan sa iyo, di ba? Sa isang lalaking mapanlinlang na katulad mo, hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Ang ating President Xiang ay makikipagtulungan na kay Tianhai Group. Pagdating ng oras na iyon, ang buong lungsod ng Hai ay titingala sa kanya. Dahil sa ganda at talino niyang iyan, nakatadhana siyang mapunta sa itaas at hangaan ng lahat ng tao. Habang ikaw naman, isa ka lang namang walang silbing karaniwang tao. Hindi mo siya deserve? Magiging mantsa ka lang sa buhay niya. Kayo? Nandito rin ba kayo para humingi ng tulong kay Happy Valley? Talagang may masama kang balak, ang lalim ng ginawa mong pag-iimbestiga sa akin.
Bakit? Gusto mo bang sumingit at manira? Sinasabi ko sa iyo, ayos lang na walang kakayahan. Huwag lang maging masama ang ugali. Pinapayuhan kitang lumayas na sa bahay ko. Kung hindi, huwag kang magagalit kung itatapon ko ang lahat ng gamit mo. Tara na. Wala naman akong ginagawa, pero ako pa ang napagalitan ng husto. Ang malas ko naman. Siyang Rongrong. Sa board meeting bukas, maiintindihan mo rin ang lahat. Sekretaryang Du, anong nangyari? Chairman, kakagaling lang dito ni Miss Xiang Rongrong Kiming Group, Miss Xiang Rongrong. Humihingi siya ng 30 milyong dolyar na halaga ng kontrata. Papayag po ba kayo, sir? Pumayag ka na, ituring na lang natin? Napambawi ko ito sa kanya at sa anak ko. Sige po. Ia-anunsyo ko na lang po ito sa board meeting bukas. Oo nga pala. May isa pa akong ipapagawa. Pakiusap, pumunta ka sa presinto, at sabihan mo sila na palayain na ang nanay at kapatid ni Rongrong, huwag na silang pahirapan pa. Sige po. Siya nga pala, nalaman ko po na kayo ni Miss Xiang Rongrong ay hindi pa nakakakuha ng divorce certificate. Kailangan niyo po ba ng tulong ko tungkol dito? Huwag na. Nawala lang siya sa sarili niya noon. Sa totoo lang, mabuti siyang tao. Sheng Yaozong, hindi ko akala na ganyan ka pala katapat sa kanya. Pero, sa maling tao mo ibinibigay ang pagmamahal na iyan. Kaya naman, ako na ang tutulong sa'yo. Sheng Yaozong, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi mo, ay umalis na ako ngayong araw? Sinabi na sa akin ng lahat ni Jin Baoping. Dahil sa iyo, nagalit sa atin ang Tianhai Group, kaya naman pinalayas ako ng ganoon na lang. Alam mo ba, na dahil sa iyo, hindi ko na matapos ang pakikipag-usap sa kanila para sa ating negosyo. 5 taon na tayong magkasama, at mas pinaniniwalaan mo pa ang mga sinasabi ni Jin Baoping? Bakit hindi ako maniniwala kay Young Master Jin na siyang tumutulong sa akin, kaysa maniwala sa isang talunang tulad mo? Alam mo ba, na dahil sa pagkakadamay ko sa mga gulo mo, napilitan akong makiusap kay Young Master Jin. Naintindihan mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin? Rongrong, ako ang chairman ng Tianhai Group. Nandito ako kaya hindi mo na kailangang makiusap sa iba. Hindi ba't gusto mong dumalo sa board meeting ng Tianhai Group bukas? Tutulungan kita. Ito ang imbitasyon para sa board meeting ng Tianhai Group bukas. Maaari mong isama ang ating anak. Ano ang sabi mo? Ikaw ang chairman ng Tianhai Group? Bakit hindi mo na lang sabihing ikaw ang hari ng langit? Sa ganitong sitwasyon, balak mo pa rin ba akong lokohin? Sabihin mo, ikaw ang chairman ng Tianhai Group? Bakit hindi mo na lang sabihing ikaw ang hari ng langit? Anong oras na? Lolokohin mo pa rin ba ako? Alam mo ba sa loob ng maraming taon kung ano ang sinasabi ng ibang tao sa akin? Sinasabi nila na ako, si Xiang Rongrong, ay nagpakasal sa isang walang kwentang talunan. 5 taon kitang nakasama sa kasal. Sinira mo ang 5 taon ng kabataan ko. Ngayong makikipagdiborsyo na ako sa iyo, idadamay mo pa rin ba ako? Ikaw ang pinakamalaking mantsa sa buhay ko. Anong karapatan mong kunin ang litrato ko? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Hindi pa tayo opisyal na hiwalay? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong gamitin ang paraang ito para hindi ako makipaghiwalay sa iyo, ganoon ba? Maghiwalay na tayo. Ikaw, makikipaghiwalay sa akin? Hindi ba't gusto mong pumunta bukas sa board meeting ng Tianhai Group? Pagbibigyan kita. Ituring mo na lang itong para sa iyo at sa ating anak. Bilang huling pambawi ko.
Hindi ba't gusto mong pumunta bukas sa board meeting ng Tianhai Group? Pagbibigyan kita, ituring mo na itong para sa iyo at sa ating anak. Bilang huling pambawi ko. Sa loob ng maraming taon, hindi man lang umunlad ang kakayahan mo, pero ang galing mo na talagang magsinungaling. Alam ko, kahit anong sabihin ko ngayon, ay hindi ka maniniwala. Plano ko sana na magtapat sa iyo ng lubusan bukas, pero mukhang wala na itong pagkakataon. Kung gusto mong makipaghiwalay, pagbibigyan kita. Tara na, pumunta na tayo sa civil registry. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Sheng Yaozong, simula sa araw na ito, hiwalay na tayo. Ayaw ko nang magpakita ka pa sa harap ko, at ayaw ko ring magkaroon si Xiao Bao ng isang sinungaling na ama. Rongrong, naghihintay na ang mga magulang ko sa bahay para makita ang mapapangasawa ko. Tara na. Hoy, walang kwenta. Mabuti naman at natauhan ka na rin sa wakas. Ikaw, hindi ka karapat-dapat para kay Rongrong. Ha. Si Rongrong, pakakasalan niya ako sa lalong madaling panahon at bibigyan niya ako ng isang malusog na anak na lalaki. Habang ikaw na walang kwenta, kahit ang karapatang dumalo sa kasal namin ay wala ka. Sa natitirang bahagi ng buhay mo, malamang ay mananatili ka na lang mag-isa. Ikaw na walang kwenta, kahit ang karapatang pumunta sa kasal namin ay wala ka. Sa natitirang buhay mo, malamang ay tatanda ka na lang na mag-isa. Young Master Sheng. Young Master Sheng. Sandali, ano? Anong ginagawa ng lalaking iyan? Young Master Sheng, sila ang mga pinili ko para sa iyo bilang mga kandidato para maging asawa. Sa pagkakataong ito, dapat ay maging mapanuri ka na. Huwag mo nang ituring na mamahalin ang mga walang kwenta. Anong ibig mong sabihin? Sheng Yaozong, ano ang relasyon mo sa mga babaeng ito? Gusto mo ba akong pagalitin? Miss Xiang, kung gusto mong makisalo sa saya, siguradong malugod kang tatanggapin ni Young Master Sheng. Dahil sa totoo lang, hindi kami gaya ng ibang tao, na galing sa mababang uri, at napakakuripot. Anong sinabi mo? Ako si senyorito ng pamilyang Jin, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Ikaw, Ang pamilyang Jin na iyan, wala namang kwenta iyan? ako ang pamilyang Jin na amo, at may lakas ka ng loob na kausapin ako ng ganyan. Ikaw, Ang pamilyang Jin ay walang kwenta. walang hiya ka. Tama na yan. Tara na. Ikaw, para sa kanya, ay isang malaking pagkakamali. Nakakainis talaga. Sino ba talaga ang babaeng iyon? Kapag nalaman ko kung sino siya, sisiguraduhin kong magsisisi siya ng husto. At isa pa, pati na rin ang Sheng Yaozong na iyon. Akala niya ba makakahanap siya ng mga aktor para lang malampasan ako, pati ang Young Master Sheng? Nakakatawa talaga. Young Master Jin, sabihin mo sa akin, ang imbitasyon ba ng Tianhai Group ay pwedeng peken? Bakit mo naman tinatanong yan? Ang imbitasyon ng Tianhai Group ay mayroong espesyal na gintong tatak, kaya imposible itong mapeke. Pero, ang kotseng sumundo kay Sheng Yaozong kanina, ang plaka nito, ay sa Tianhai Group. Ang mga imbitasyon mula sa Tianhai Group ay may mga espesyal na tatak na ginto, kaya imposibleng pekein ang mga ito. Pero, ang sasakyang sumundo kay Sheng Yaozong kanina, ang plaka ng sasakyan, ay pagmamay-ari ng Tianhai Group. Sheng Yaozong, niloloko mo nga talaga ako. Anong Tianhai Group chairman? Isa kang impostor. Magandang araw po. Pakita lang po ang inyong imbitasyon. Sa tingin mo ba, ay mawawalan ako ng 2 imbitasyon? Tuloy po kayo. Sheng Yaozong, kayong dalawa, lakas ng loob ninyong magpakita sa harap ko. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Ikaw, sinaktan mo na naman ako. Ang sinumang walang galang kay Young Master Sheng ay dapat sampalin. Walang hiya ka. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang mangyayari sa mga kumakalaban sa akin. Pagbabayarin kita? Magsisimula na po ang board meeting. Bawal po ang maingay. Kung hindi ay tatanggalan kayo ng karapatang pumasok. Young Master Jin, hayaan mo na. Sheng Yaozong, anong ginagawa mo rito? Kung wala kang imbitasyon, hinding-hindi ka makakapasok.
Ngayong araw, ito ay para sa Tianhai Group, isang board meeting para sa bagong talagang na chairman. Ang dalawang talunang ito, ang isa ay isang mahirap na tindero sa tabi-tabi, at ang isa naman ay hindi kilalang babae. Silang dalawa, siguradong hindi man lang nila alam kung ano ang hitsura ng isang imbitasyon. Isang mahirap na tindero sa tabi ng daan, isang hindi kilalang babae. Silang dalawa, siguro kahit ang hitsura ng imbitasyon ay hindi nila alam, di ba? Hindi kaya balak mong gumamit ng dalawang peking imbitasyon para makapasok? Sa tingin mo ba hahayaan kayo ng mga tao ng Tianhai Group na makapasok? Ito po ay personal na pinirmahan ng presidente na special invitation. Ito ang imbitasyong personal na pinirmahan ng presidente? Opo, ang mga imbitasyong personal niyang pinirmahan ay 2 lang. Tuloy po kayo. Paano ka nagkaroon ng special invitation? At ibinigay mo pa sa dalawang walang kwentang ito? Ano? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng special invitation na yan? Kapag nakuha natin iyan, ang pakikipagtulungan sa Tianhai Group ay magiging napakadali na lang. Ibinigay ito sa akin ni Sheng Yaozong. Paano nangyari yon? Sheng Yaozong, sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Ako si Sheng Yaozong. Noon pa man. Ang board meeting na ito ay isinasagawa ng Tianhai Group. Ang Tianhai Group ay nagkaroon ng bagong may-ari kamakailan. Siguradong curious kayong lahat? Kung sino ang magiging bagong pinuno ng Tianhai Group? Mabuti naman. Sa wakas ay makikita ko na si Du Lingwei. Idolo ko na siya noon pa man. Hindi ko alam kung anong klaseng babae siya at kung anong klaseng lalaki ang karapat-dapat na maging asawa niya. Si Du Lingwei ay nakarating dito mula sa kabisera. Ibig sabihin yan, mayroon siyang nagustuhan dito sa lungsod ng Hai. Basta't makakasunod tayo sa kanya. Kung perang gusto natin, napakadali lang yan. Gusto mo ng pera? Napakadali lang yan para sa akin. Tama iyan. Mula noong 22 taong gulang si Du Lingwei, nang hawakan niya ang pamilyang Du, hindi pa kailanman nabigo ang kanyang mga pamumuhunan. Hindi ko rin alam kung ano ang nagustuhan niya sa maliit na lugar na ito ng lungsod ng Hai at bakit siya narito. Basta, bago ako umalis, binilinan ako ng tatay ko na dapat ay maging maayos ang relasyon ko sa kanya. Ang pamilyang Jin namin. Sa kanya nakasalalay kung makakapasok kami sa stock market. Sheng Yaozong, kahit nahiwalay na tayo, kailangan pa rin kitang pagsabihan. Ang mga dadalo sa board meeting ngayon ay mga bigating tao mula sa lungsod ng Hai, pati na rin si Du Lingwei, mula sa kabisera. Pinapayuhan kitang manatili lang sa likod at huwag gumawa ng anumang gulo. Dahil baka madamay pa ako sa iyo. Ang talunang ito, baka naman dahil sa pangalan ng lola ko na si Du Lingwei, ay nanghihina na ang kanyang mga tuhod? Ikaw na walang hiyang babae, anong itinatawa-tawa mo? Ngayon naman, atin pong tawagin si Miss Du Lingwei sa entablado. Jin Baoping, wala akong apo na kasing pangit mo. Ikaw si Du Lingwei? Wala akong apo na kasing pangit mo. Ikaw si Du Lingwei? Ang presidente ng Tianhai Group. Pasensya na, kung binigo ko kayong lahat, ang chairman ng Tianhai Group ay ibang tao, sekretarya lang niya ako. Ang mga anak ng pamilya Jin, dahil sa kawalan ng disiplina, ay nararapat lang na pagbayarin. Walang hiya ka. Ano bang gulo ang pinasok mo sa labas? Gagawin ng Tianhai Group ang lahat para i-blacklist ang ating pamilyang Jin? Sino ba talaga ang kinalaban mo sa labas? Pa, ito po kasi hindi ko po kasalanan. Si Du Lingwei kasi siya ang... Ano? Pati si Du Lingwei ay kinalaban mo? Kapag hindi mo nakuha ang tawad niya ngayon, kumanda ka na sa pagkalugi ng pamilyang Jin. Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Siyang Rongrong, nagsisisi ka na ba ngayon? Hindi mo kailangang lumapit at magpakitang tao sa akin para lang makapaghiganti. Alam ko, nagalit ka sa akin simula noong nag-divorce tayo, pero sa tingin ko ay wala akong ginawang mali. So, ang ibig mong sabihin, ako pa ang may kasalanan na nagtaksil ka habang kasal pa tayo? Tama na. Wala nang silbi ang mga sinasabi mo ngayon. Kung talagang nire-respeto mo ako, hindi ka dapat nagdadala ng ibang babae para lang magyabang sa harap ko. Respeto? Paano si Jin Baoping? Noong hindi pa tayo hiwalay, nakikipaglandian ka na sa kanya. Nirespeto mo ba ako? Sheng Yaozong. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Ang babaeng tulad ni Du Lingwei, hindi mo siya kayang sakyan. Malayong malayo ang agwat ninyong dalawa, pinaglalaruan ka lang niya. Siyang Rongrong, ano ang karapatan mong magmalaki at maliitin ako? Anong karapatan mong magmalaki
at maliitin ako. Anong karapatan mo para irespeto kita? Tingnan mo ang bawat tao rito. Sino ba ang hindi mas magaling sa iyo? Ako ang presidente ng Kiming Group. Habang si Duling Wei naman, sa murang edad ay isa ng reyna ng mundo ng negosyo. Hindi pa kasama riyan ang mga tulad ng chairman ng Tianhai Group na itinuturing na isang alamat, napakalayo ng agwat niya sa iyo. Ang mga tao rito ay hindi mo kapantay ng antas. Naintindihan mo ba? Ngayon, ipinapahayag ko na ang bagong chairman ng Tianhai Group ay si Ginoong Sheng Yaozong. Hindi ito maaari. Sinabi ko na sa'yo na hindi mo siya kapantay. Masyado siyang mataas para sa'yo. Nalinlang kayong lahat. Isa siyang peke. Peke iyan. President Lee. President Lee, ano ang sinabi mo? Ako ang presidente ng Tianhai Group na si Lian. Habang nasa tabi niyo, naghintay ako ng tamang pagkakataon, nagtiis sa lahat ng hirap, at nagpanggap ng maraming araw, para sa wakas ay makakuha ng ebidensya laban sa kanya. Ngayong araw, ituturo ko si Sheng Yaozong sa pagpapanggap bilang chairman ng Tianhai Group. Hahaha. Ikaw, chairman? Sa tingin mo ba ay bagay sa iyo? Pwe. Sheng Yaozong. Sheng Yaozong, pinapayuhan kitang umamin na. Ayokong dalhin ni Xiao Bao sa hinaharap ang bansag na anak ng isang kriminal. Yaozong, Tianhai Group. Narito ang singsing ng chairman ng Tianhai Group. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na lumaban. Ang singsing ng chairman ng Tianhai Group ay narito. Tingnan natin kung sinong mangangahas na gumawa ng gulo. Lumitaw na ang singsing, mukhang totoo nga ang pagkakakilanlan niya. siya nga talaga ang chairman ng Tianhai Group. Hindi ko akalain na bata pa siya at napakagaling na. Sheng Yaozong, talagang malala na ang lagay mo at wala ka ng pag-asa. Kahit nahuli na ang lahat, gagamit ka pa rin ng peking singsing para lang lokohin sila? Lahat kayo, huwag kayong magpapaloko sa manlolokong ito. Siya ay isang sanay na manloloko, walang hiya, at walang modo. Ikaw. Kaya, paano mo gagamitin ang singsing na iyan? Para patunayan na totoo ang pagkakakilanlan mo? O baka naman, ninakaw mo lang ang singsing na iyan? Tama. Ikaw na hamak na tindero sa kalye, paano mo mapapatunayan na sa iyo ang singsing na ito? Sa tingin ko, ang singsing na ito ay peke lang. Mga kasama, nanatili ako sa Tianhai Group sa loob ng 20 taon. Kung ano ang hitsura ng singsing ng chairman, ako ang pinakanakakaalam. Ang singsing na ito ay peke. Nakita ni President Lee kung paano lumago at lumakas ang Tianhai Group. Kaya malamang na tama ang sinasabi niya. Naglakas loob ka pa na magpanggap na chairman, mukha ka lang namumulot ng basura. Anumang walang kwentang bagay ay ginagamit mo para magpanggap na singsing na makapangyarihan sa lahat. Kayo. Mga polis, bilisan niyo at kunin na siya. Ang mga ganitong tao ay hindi dapat naririto. Bitawan niyo ako. Bitaw. Bitawan niyo siya. Bitawan mo siya. Maghanda ka agad ng DNA test report ng chairman at ni Lolo Sheng. Kailangan ko iyan sa loob ng 3 minuto. Masusunod po, President Du. Sa inyong lahat, ito ang DNA test report na inilabas ng pinaka-autorisadong institusyon sa maritime. Mga ginoong pulis, Napakadali lang namang gumawa ng peking dokumento, di ba? Lian, bago ka magsalita ng tapos, kilalanin mo muna kung sino ang kinakalaban mo. Duling Wei, mas mabuting mag-alala ka para sa sarili mo. Masyado kang nagpapakahirap para sa lalaki mo. Mukhang pinapasaya kanya ng husto. Talagang pinanindigan niyo na ang pag-arte. Napaka-professional ninyong dalawa. Tama-tama, kayong dalawa, kanina ay singsing ang dala nyo. Ngayon naman ay DNA report, ang dami nyo namang dalang props. Ano? Mamaya ba ilalabas nyo na si Don Sheng na parang isang dakilang Diyos? Ha? Talagang mangyayari iyan. Nakausap ko na si Don Sheng. Darating si Don Sheng sa loob ng 10 minuto. Sa oras na yon, tingnan natin kung paano kayo luluhod at hihingi ng tawad. Sige, maghintay tayo rito at tignan kung darating nga ba talaga si Don Sheng. May 9 na minuto at 45 segundo pa.
Hoy, darating pa ba? Sir, mga pulis, hulihin nyo na silang dalawa agad. Narito na si Don Sheng. Sino ang nang-aapi sa anak ko? Lumabas ka. Lumabas ka. Tignan natin kung hindi ko siya parusahan ng husto. Don Sheng, si Lian ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Patawarin niyo po ako. Umalis ka sa harap ko. Sangkot ka ngayon sa maraming kaso ng panloloko, pagtanggap ng suhol, at pagbibigay ng suhol. Ngayon ay formal naming ipinapaalam sa iyo na ikaw ay arestado. Dalhin na iyan. Kayo nagkakamali kayo. Bitawan niyo ako. Babalik ako, bitawan niyo ako. Yaozong, naging mapilit ako noon sa sarili kong gusto. Naging irresponsable ako. Mapapatawad mo ba ako? Napakarami ko nang sinabi sa iyo noon, pero hindi ka naniwala. Mas pinili mo pang humanap ng isang masamang taong tulad ni Jin Baoping para lang hiyain ako. Yaozong, mali ako. Magbati na tayo. Kung hindi man para sa akin, isipin mo na lang ang ating mahal na anak. Naghihintay pa siya sa pag-uwi ni na Papa at Mama. Umuwi na tayo, sige na. Gumising ka na? Tapos na tayo. Bakit? Bakit napakatanga ko? Anak, hindi ba't hiwalay ka na sa asawa? Ang ipinakilala ko sa iyong babae noon ay hindi maaasahan. Pero, sa tingin ko, bagay kayo ni Xiaodu, mukhang magkasundo kayo. Ako, nagbibiro lang po kayo, Elder Sheng. Anak, ang makahanap ng mabuting babaeng magmamahal sa iyo ng tapat ay hindi madali. Wei, kung hindi mo ako mamasamain. Payag ako. Pero hiwalay na ako sa asawa at mayroon na akong isang anak. Halika. Sabay nating sunduin si Xiaobao pa uwi. Naniniwala ako na magiging isang mabuting ina ako. Papa, kasalanan mo po na nakatulog ka kaninang umaga kaya naantala ang paglipat ko ng eskwelahan. Huwag mo na pagalitan si Papa, hindi na nga nakapagpalit ng damit si Papa at sinamahan ka na agad dito para asikasuhin ang mga papeles, di ba? Ganito na lang. Basta sa semestrong ito, kapag naging top 1 ka sa buong level nyo, bibigyan ka ni Papa ng malaking regalo. Ano sa tingin mo? Para sa isang estudyanteng kasing talino ko, napakadali lang maging top 1. Pero Papa, ano naman po ang ibibigay mong reward sa akin? Ililibre ka ni Papa sa isang masarap na kainan. Sige po. Tara, tingnan natin kung kumusta ang titirhan nating bahay malapit sa school. Sige po. Nakipag-ayos na ako kay Director Zhang kahapon na magkikita kami rito sa tapat ng pinto. Bakit wala pa siya rito? Tandaan mong mabuti, ngayong araw sa ating property, may darating na isang napaka-importanting tao para kunin ang bahay. Ikaw, bilang isang supervisor, dapat ay maging alerto ka at ibigay ang lahat ng makakaya mo. Kapag ang importanteng taong iyon ay hindi nasiyahan, ikaw ang mananagot sa akin. Naintindihan ko po. Tandaan mo ito ng mabuti. Ngayong araw sa ating property, may darating na isang mahalagang tao para kunin ang kanyang bahay. Hayaan na, pumasok na lang tayo ng diretsyo. Tara. Hoy, anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba nakikita na isa itong marangyang mansyon, ang sales office ng Yulong Mansion? Bawal pumasok ang mga walang kinalaman dito. Nandito kami para kunin ang bahay namin. Hindi kami kung sino-sino lang. Mga kapatid na guard, kasama ko ang anak ko para kunin ang bahay namin, papasukin nyo na po kami. Ikaw ba si Sheng Yaozong? Lauliw, kilala mo siya? Hindi lang basta kilala. Isa kaya akong suki sa tindahan nila ng inihaw na manok. Nagtitinda lang pala ng inihaw na manok. Nagsisinungaling kayo. Ang tatay ko ay sikat at mayaman na ngayon.
Sikat at mayaman? Brother Yaozong, ibig bang sabihin ay yumaman na ang tindahan nyo ng manok at nagkaroon na ng maraming branch? Pare, wala akong pakialam kung nagtitinda ka ng manok o nagtitinda ng barbecue. Ang lugar na ito ay hindi para sa iyo at sa anak mo. Pinapayuhan kita, umalis na lang kayo rito at huwag nang mang-abala. Narinig mo ba? Kahapon pa ako nakipag-ugnayan kay Director Zhang ng Sales Department at ngayong araw ay nandito ako. Kasama ang anak ko para kunin ang bahay. Mukhang totoo nga ito. May selyo pa ito ni Director Zhang. Patingin nga. Mukhang totoo nga itong. Ngayon, pwede na ba kaming pumasok? Mukhang totoo nga ito. May selyo pa ng Director Zhang. Patingin nga ako. Mukhang totoo nga talaga ito. Ngayon, pwede na ba kaming dumaan? Tama, mga sir na Uncle Guard, pwede na po ba kaming paalisin ngayon? Sige na, umalis na kayo. Ano bang pinagkakaguluhan nyo rito sa tanghaling tapat? Ang ingay nyo! Kapitan, itong mag-ama ay may dalang permit para sa bahay mula sa Director Zhang. Sabi nila ay kukunin nila ang bahay. Gusto nilang pumasok. Tingnan niyo po. Peke ang permit na ito. Ikaw. Peke? Bulag ba kayo? Hindi nyo man lang ba iyan mahalata? Kakarating lang ng balita mula sa Director Zhang na may isang napaka-importanting tao ang darating ngayong araw para pumili ng bahay. Kailangan nating ibigay ang ating buong atensyon sa pag-aasikaso sa kanya. Tungkol naman sa iyo, ikaw na mukhang hamak na tao, siguradong kung saan-saan ka lang nakarinig ng mga sikretong impormasyon at gumawa ng peking permit para makapanloko at makakuha ng bahay, di ba? Ay, tama ka, Kapitan. Natauhan ako sa sinabi mo. Nagtitinda lang siya ng inihaw na manok. At sa pagde-deliver niya ng pagkain dito sa building natin, posible ngang nakarinig siya ng mga ganyang bagay, di ba? Nagtitinda lang siya ng inihaw na manok at dahil nagde-deliver siya ng pagkain sa building natin, kaya siguro niya narinig ang mga bagay na ito. Pare, bumalik ka na lang sa pagtitinda ng inihaw na manok. Huwag mo na kaming bigyan ng problema para hindi na tayo magkaaberya. Tungkol naman sa ginawa mong peking permit na ito, kunwari ay wala na lang kaming nakita, ano sa tingin mo? Sobrang mapang-api kayo. Ang housing permit na ito ay totoong-totoo, pero ginawa niyo lang itong tissue paper. Sa itsura ng tatay mong walang silbi, makakakuha ba siya ng totoong permit? Kung ganoon, ang anak ko ay dapat nakatira na sa palasyo. Masyado kayong mapangmata. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ang mga security guard sa subdivision na ito ay may masamang ugali. Dapat na kayong palitan lahat. Hayop ka. Pare, ang aming boss ay pinagbibigyan ka na. Pinalalampas na ang ginawa mo, kaya huwag ka nang maging mayabang. Kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, hindi na ako magtitimpi sa'yo. Dahil ayaw nyo akong papasukin, pabababain ko na lang si Director Zhang dito para magpaliwanag sa akin. Kilala mo ba talaga si Director Zhang? Kapag nagpatuloy ka pa sa paggawa ng gulo, hindi na ako magtitimpi sa iyo. Dahil ayaw nyo akong papasukin, palabasin nyo ang inyong Director Zhang para magpaliwanag sa akin. Kilala mo ba talaga si Director Zhang? Ano ka ba, sira ulo ka ba? Si Director Zhang dito sa atin ay isang sikat na high-end real estate agent at isa ring edukador. Basta't may anak sa pamilya, sino ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Samantalang ikaw, nagpapanggap ka lang na may koneksyon. Akala mo ba kaming magkakapatid ay madaling maloko? Kung kilala mo talaga si Director Zhang, gugapang ako sa pagitan ng mga binti mo. Haha, kapag hindi mo siya makontak, ibig sabihin ay nanggugulo ka lang. Alinman sa gumapang ka sa pagitan ng mga binti ko o tatawag kami ng pulis. Papa, sinagot ba ni Director Zhang ang tawag? Magandang araw? Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan? Anong nangyari? Hoy kaibigan, alinman sa gumapang ka o mabulok sa kulungan, pumili ka. Gapang. Sandali lang. Tandaan nyo na hindi dapat kayo magpabaya. Dahil kapag ang mahalagang tao na iyon ay nagalit, agad kitang palalayasin nang walang kahit anong awa. Opo. Pupunta na ako para salubungin ang bagong lipat na si Director Sun ngayong araw. Bumalik na kayo sa trabaho. Kinontak na ako ni Presidente Sheng. Nag-message na sa akin si Presidente Sheng. Hoy bata, hindi ka pa ba nakakapili? Gapang.
Hello? Hello? Presidente Sheng, dumating na ba ang anak nyo? Nandito na kami? Pero ang mga guard nyo, sabi nila, ay peke ang permit ko sa bahay, ginamit pa nila itong pamunas ng sipon, at ngayon ay tatawag pa sila ng 911 para hulihin kami ng anak ko. Ano? Presidente Sheng, pakibigay ang telepono sa mga guard na iyan. Ako ang kakausap sa kanila. Gusto kayong makausap ng Director Jiang nyo. Bata, mukhang totoo ang pag-arte mo ha. Kumuha ka pa talaga ng peking Director Jiang. Hoy, ikaw naman loloko. Lakas ng loob mong magpanggap na Director Jiang ng paaralan namin. Gusto mo na bang maparusahan ha? Jiang yung tao. Lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan? Hinarang mo pa ang mahalagang panauhin ng paaralan? Gusto mo na bang matanggal sa trabaho? Jiang yung tao. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. At hinarang mo pa ang mahalagang panauhin ng eskwelahan. Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Director Jiang, ikaw. Ikaw nga ba talaga yan? Isang pagkakamali lang ang kanina. Isang malaking pagkakamali lang po. Ngayon din, padaanin mo si Presidente Sheng at ang kanyang anak. Pagkatapos niyan, pumunta ka sa opisina ko at kunin ang sahod mo para umalis. Pati ikaw at ang dalawang security guard sa pinto, lumayas kayong lahat. Sinisanti na kayo. Kapitan, siya ba talaga si Director Zhang? Walang hiya kayo. Dahil sa inyong dalawa ay mapapahamak ako. Sir, pasensya na po sa pambabastos ko kanina. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Nasa harap ni Director Jiang ay ipagmalaki niyo po ako at sabihan ng magagandang salita. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa trabahong ito para mabuhay. Bakit naman kita tutulungan? Hindi ba't pinagagapang niyo ang tatay ko sa pagitan ng inyong mga binti? Gagawin niyo pa ba? Ikaw ang nagbigay ng masamang ideyang iyon kanina. Ikaw ang gumapang. Hindi siya ang gagapang, kundi ikaw. Sige, gagapang din ako. Basta po sana sa harap ni Director Zhang ay sabihan niyo po ako ng magagandang salita para mapanatili ko ang trabahong ito. Hindi ba't gusto niyo pagapangin ang tatay ko sa pagitan ng inyong mga binti? Gusto niyo pa bang ituloy? Ikaw ang nagbigay ng masamang ideyang iyon. Gumapang ka. Hindi siya ang gagapang, kundi ikaw. Sige po, gagapang din ako. Pakiusap sa harap ni Director Zhang. Sabihan niyo po siya ng maganda tungkol sa akin para mapanatili ko ang trabahong ito. Brother Sheng, naghahanap buhay lang po kaming lahat. Maging mapagbigay po sana kayo. Pagkatapos naming gumapang, sana ay bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Hayaan mo na. Director Zhang, ang tatlong guwardyang ito, itigil muna ang kanilang sweldo pero panatilihin sa posisyon. Obserbahan muna natin sila sa loob ng ilang panahon. Sige po, masusunod ang gusto nyo. Aasikasuhin ko na po ito agad. Salamat po sa inyong pag-unawa, sir. Lilinisin ko po ang sapatos nyo. Wag na, isasama ko pa ang anak ko sa loob para tumingin ng bahay. Papa, hindi na po kayang maglakad ni Xiaobao. Xiaobao, pumunta ka muna doon sa upuan at magpahinga ng sandali. Hihintayin lang ni Papa si Director Jiang dito. Sige po. Sige. Presidente, Sheng, iyong nangyari kanina sa may pinto. Isang malaking pagkakamali lang po iyon. Malinaw ko namang binigyan sila ng babala. Dapat ay asikasuhin kayo ng maayos. Ito talagang matitigas ang ulo nila. Sinira pa rin nila ang lahat. Ang mga hangal na iyon, parurusahan ko sila mamaya. Maliit na bagay lang ang mga iyon. Basta si Xiaobao ay lumaking masaya, iyon ang mas mahalaga sa lahat. Babayarin ko siya mamaya. Maliit na bagay lang ang mga iyon. Basta si Xiaobao ay lumaking masaya. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Presidente Sheng, huwag po kayong mag-alala. Ang mga pasilidad ng aming Yulong Mansion sa buong Haicheng ay talaga namang pinakamahusay. Tinitiyak po namin na aasikasuhin namin kayong mabuti. Kung si Xiaobao ay magustuhan talaga ang komunidad na ito, pag-iisipan ko na magdagdag ng puhunan sa inyong development group. Presidente Sheng, dahil po sa sinabi ninyo, kaming mga taga-Yulong Mansion ay pagsisilbihan ng pamilya nyo na parang sarili naming mga magulang ang aming inaasikaso. Ano man ang kailanganin nyo, gagawin namin ang lahat para maibigay ito sa inyo. Tingnan natin kung ano ang magagawa nyo. Presidente Sheng, ang inyo pong mahal na anak, hindi nyo po ba siya kasama? Napagod siya sa paglalaro, kaya nagpapahinga muna siya sa tabi. Naiintindihan ko po, bata nga naman, siguradong mapapagod sa laro. Presidente Sheng, sa totoo lang po, ngayong araw, mukhang may nakain akong masama. Hanggang ngayon po ay sumasakit pa rin ang tiyan ko. Ayos lang. Ipapasyal ko muna si Xiaobao sa paligid. Pumunta ka na muna sa banyo. Naku, salamat po sa pagintindi, Presidente Sheng. Maiwan ko muna po kayo sandali. Aray, ang sakit!
Xiaobao. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Mabuti na po, Papa. Tingnan na po natin ang bahay. Sige, pagkatapos nating makita ang bahay, doon ka natitira sa bagong bahay. Pagdating ng oras, sa malaki mong kama, lalagyan natin ito ng maraming teddy bear. O di ba? Gusto mo ba iyon? Opo. Tara na. Pagdating ng panahon, doon sa malaki mong kama, pupunuin natin iyon ng mga stuffed toy na bear mo. Ano sa tingin mo? Sige po. Tara na. Ito ay binubuo ng isang floor plan, may 3 kwarto, 2 sala, at 2 banyo, at may kasama ring balkonahe na 70 metro. Pagdating naman sa loob, ito ay isa. Wow, napakaganda naman ng bahay na ito. Tingnan mo ang batang ito na parang ngayon lang nakakita ng ganito. Sigurado namang isa na naman itong mahirap na titingin lang pero hindi naman bibili. Heto, dito sa panig na ito, Papa, napakaganda po ng bahay na to. At handa na rin itong tirhan, pwedeng lipatan agad. ang mga bahay namin sa Yulong Mansion ay talagang magaganda. Pero gaya nga ng sabi nila, makukuha mo lang ang binayaran mo. Ang property na ito ay hindi para sa mga kung sino-sino lang na gustong bumili. Tanging ang mga elite na tulad nyo ang may kakayahang kumuha nito. Ayos, gusto ko ang naririnig ko. Siguro naman ang mga nakatira dito sa Yulong Mansion na mga unit nyo ay siguradong mga disenteng tao rin, di ba? Siyempre naman po, pawang mga nasa alta lipunan sila. Kapag bumili kayo sa Yulong Mansion, magkakaroon kayo ng walang hanggang high-end na koneksyon. Malay nyo, habang naglalakad lang kayo ng aso, ay makasara na kayo ng isang malaking negosyo. Habi, dito na tayo bumili. Siyempre naman. At dahil ako ang tumatayong Yulong Mansion bagong talagang sales director ng Yulong Mansion, siguro naman ay may makukuha akong discount? Hinaan mo ang boses mo. Bago ka magsimula sa pwesto mo ngayong araw, hindi ba't dapat ay palihim muna tayong mag-inspeksyon? Huwag kang magpaparinig sa iba. Papa, bumili rin tayo. Dapat bumili tayo ng mas maganda pa rito. Xiaobao, tingnan mo. Kung alin ang gusto mo, kung alin ang magustuhan mo, iyon ang bibilhin natin. Hem, akala nyo naman ay kaya nyo? Xiaobao, tingnan mo kung alin ang gusto mo. Kung alin ang magustuhan mo, iyon ang bibilhin natin. Papa, gusto ko po ito. Ito ang pinakamalaki at pinakamaganda. Aray, ang sakit. Ginang na ito, bakit mo sinaktan ang anak ko? Ang mga villa na ito ang sentro ng buong proyektong ito at ito rin ang pinakamaganda na bagay sa inyong dalawa bilang mga taong may mataas na katayuan. Tungkol naman sa inyong dalawa, mga pulubing pumasok lang para makigamit ng aircon at saka wag mong hawakan yan dahil kapag nadumihan ang opisina namin kahit 8 buhay pa ang lumipas, hindi nyo iyan mababayaran. Dinala ko ang anak ko para tumingin ng bahay. Kung ayaw mo kaming asikasuhin ay ayos lang, pero bakit mo kami pinagsasalitaan ng masama at sinaktan mo pa ang anak ko? Ganito ba talaga ang paraan ng pagtrato nyo sa mga bisita? Hindi ka na nga nakapanggulo, ngayon naman ay naghahanap ka pa ng away? Hindi ko akalain na ang Yulong Mansion na isang napaka-eksklusibong lugar ay maiistorbo rin ng mga pulubi. Tama, nakakababa talaga ng antas. Ginoong ito, ang mga kliyenteng inaasikaso namin sa Yulong Mansion ay pawang mga mayayaman at makapangyarihan. Ang mga taong labas-masok dito ay hindi bababa sa Porsche ang dala at may suot na Rolex. Tingnan mo naman ang sarili mo, wala kang kahit ano. Ang kapal pa ng mukha mong pumasok, tapos gusto mo pang asikasuhin kita? Hindi ka karapat-dapat. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala ka namang maipagmamalaki, pero ang kapal ng mukha mong pumasok dito at gusto mo pang asikasuhin kita? Hindi ka nababagay rito. Tama ang sinabi mo. Ang ganitong klaseng marangyang lugar ay dapat talagang ilayo sa mga mabababang uri ng tao. Ang galing nyo namang magsalita. Ginagawa nyo pang tama ang pagiging mapangmata at mapanghusga sa kapwa. Hoy bata, kung tapos na kayo ng tatay mo na magpalamig dito, umalis na kayo agad. Narinig mo ba? Binabalaan kita, ang mga kamay mo. Huwag kang hahawak kung saan-saan dahil kung hindi, magbabayad ang tatay mo hanggang sa makulong siya sa utang. Sinong nagsabing walang pera ang tatay ko? Maraming pera ang tatay ko.
Oo, tama ka nga naman. Para sa mga taong tulad nyo, ang 10,000 dolyar ay malaking halaga na talaga. Pero sa tingin ko, kahit isang piraso ng baldosa ng Yulong Mansion ay hindi nyo kayang bilhin. Paano kung sabihin ko na bibilhin ko ang buong lugar na ito? Kung mabibili mo ang lahat ng ito, magbibitiw ako bilang ahente at magsisilbi pa ako ng libre sa anak mo bilang katulong habang buhay. Ano sa tingin mo? Ayaw ko sa isang katulong na mapangmata na katulad mo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, mapangmata ka. Paano mo ba pinalalaki ang anak mo? Iniwan ka ba ng asawa mo o sadyang wala lang kayong pinag-aralan? Bakit ganyan ang ugali ng walang modong batang ito? Subukan mong ulitin ang sinabi mo. Paano mo ba pinalaki ang anak mo? Iniwan ka ba ng asawa mo? O sadyang wala ka lang talagang pinag-aralan? Paano ka nakagawa ng ganitong babaeng walang modo at masama ang bibig? Subukan mong magsalita pa ng isa. Hoy, kaibigan, mukhang bukod sa wala ka ng pera at kapangyarihan, nananakit ka pa ng babae. Isa kang basura sa lahat ng basura. Masahol ka pa sa hayop. Sinasabi ko sa'yo, dahil nandito ako ngayon, huwag mong susubukang saktan ng kahit sinong babae dito sa loob ng hall na ito. Kung hindi, papatulan kita. Ang galing mo, mahal. Ang galing mong magligtas ng api, tunay kang Ginoo. Ang isang marangal na Ginoo kumpara sa isang hamak na nilalang ay talagang malayo ang pagkakaiba. Huwag kang masyadong kampante dahil hindi pa natin alam kung sino ang nasa itaas at kung sino ang nasa ibaba. Hindi pa kita binibigyan ng leksyon, nagawa mo pang magyabang. Nakikita mo ba ito? Kaya mo ba ang kamao kong kasing laki ng buhangin? Ano ang nangyayari dito? Bawal ang anumang gulo dito sa Yulong Mansion. Manager Wang, itong mag-amang ito, pilit na pumapasok sa hall natin, nakiki-aircon na nga lang, inaabala pa ang pag-aasikaso ko sa ibang mga kliyente? Mukhang damit ito mula sa Grand Murphy. Yung nagkakalaga na mahigit 100,000 dolyar. Baka naman, nagpapanggap lang silang mahirap. Sino nagsabing hindi pwedeng bumili ng bahay ang mahirap? Magsalita ka. Sino nagturo sa iyong manghamak ng kapwa? Sino nagsabing hindi pwedeng bumili ng bahay ang mahihirap? Magsalita ka. Sino ang nagturo sa iyo namang maliit ng kapwa? Wala pong nagturo sa akin. Pasensya na po, Manager Wang. Ginoo, pasensya na po talaga. Mamaya, kukuha ako ng maliit na regalo mula sa aming property. Ibibigay ko ito sa inyo bilang paumanhin. Bilis, bakit hindi ka pa kumikilos para ipaghanda ang dalawang panauhin ng mga gift box? Manager Wang, ibig bang sabihin nito ay may karapatan na akong bumili ng bahay sa Yulong Mansion? Siyempre naman po, siyempre naman. Ang aming property ay hindi kailanman nagdidiskrimina. Kaya kayo po, huwag po kayong mag-alala. Manager Wang, kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na lang ako bibili. Ayokong makasama ang mga hamak na mahirap sa iisang subdivision. Madam, tingnan mo ang estilo ng damit ng batang ito. Hindi ba pamilyar sa'yo? Hindi ko napansin kanina ang suot na ito. Gagalan mi, Faye? Tama. Kaya naman, nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Pasensya na po, nagkaroon lang ng kaunting gulo. Nagkamali pala ako ng akala. Mahal, mukhang napagbintangan nga natin sila kanina. Huwag kang basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Sa tingin ko ay wala akong mali. Neng, naging mabilis lang ang pananalita ni tita kanina, pero hindi naman masama ang intensyon niya. Mapapatawad mo ba si tita? Huwag kang basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Sa tingin ko ay wala akong maling ginawa. Neng, tita, pasensya na at mabilis ang pananalita ko kanina. Pero wala akong masamang intensyon. Maaari mo bang patawarin si tita? Ganito na lang po ang gawin natin. Dahil mukhang lahat kayo ay interesado sa Central Villa area ng Yulong Mansion. Ganito po, mamaya po ng kaunti. Maghahanda lang po ako. At mamaya, sasama ko kayong lahat para tingnan ang ating mga commercial unit. Ayos lang po ba? Anong ibig mong sabihin? Hahayaan na lang ba natin ito ng ganoon lang? Kayong mga taga-Yulong Mansion? Tama na, mahal. Tayo namang lahat dito ay nasa parehong antas ng lipunan.
Magbigayan na lang tayo ng respeto. Dahil sa hinaharap, baka magkaroon pa tayo ng pagkakataong magtulungan sa negosyo. Sige, sige. Alang-alang sa asawa ko, palalampasin ko na ang nangyari ngayong araw. Tama po yan. Mas mabuti nang maging magkaibigan kaysa magkaaway. Sa susunod, baka maging magkapitbahay pa kayo at madalas kayong magkikita rito. Kaya ganito, mamaya ng kaunti, ililibre ko kayong lahat para sa afternoon tea. Ano po? Hemp? Tara na. Dito po. Tuloy po kayo. Pasok po. Tara na po. Halina kayo rito sa gawin na ito. Xiaobao, bibili lang si Papa ng maiinom? Anong gusto mong inumin? Gusto ko po ng orange juice. Ay yung maraming malalaking piraso ng prutas. Sige, bibili na si Papa para sa iyo? Ha? Xiaobao? Xiaobao, Oho. Papa, may nang aapi sa akin. Ayaw nila akong pagpahingahin sa sofa. tahan na. Xiaobao, huwag ka nang umiyak. Sino ang nang-api sa anak ko? Ako, bakit? Xiaobao, huwag ka nang umiyak. Sino ang nang-api sa anak ko? Ako po. Bata, hindi ba itinuro ng mga magulang mo na dapat kang maging magalang sa ibang bata? Siyempre, itinuro nila iyon. Eh bakit mo inaapi ang anak ko? Sino ba ang nagsabing maupo siya sa maling upuan? Dapat lang siyang maturuan ng leksyon dahil sa pagkabulag-bulagan niya. Xiaobao, umupo ka ba sa pwesto ng iba? Hindi po, bakante po ang pwestong ito. Ano naman kung bakante? May pwesto para sa mga lalaki, may pwesto para sa mga babae, may pwesto para sa mga bata, at may pwesto para sa mga matatanda. Pero walang pwesto para sa mga mahihirap. Ikaw na batang pulubi na mukhang ewan, doon ka matulog sa kalsada. Ngayon din, humingi ka agad ng tawad sa anak ko. Bleh, sino ka ba sa akala mo? Gusto mong humingi ako ng tawad sa iyo? Heto ang sa iyo. Ha 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 ha. Isang tatay na pulubi at isang anak na uling. Tikman niyo ang galing ko. Bata kang walang modo. Ako na ang gagawa para sa mga magulang mo. Para turuan ka ng leksyon. Halika rito. Dahil hindi ka nakikinig at dahil nangaapi ka ng kapwa. Aray, ikaw na pulubi. Kilala mo ba kung sino ang nanay ko? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Wala akong pakialam kung sino man ang tatay mo. Dahil inapi mo ang anak ko, lagot ka sa akin. Papa, Mama, tulong! Alam mo ba kung sino ang mama ko? Alam mo ba kung sino ang papa ko? Wala akong pakialam kung sino ang papa mo, inapi mo ang anak ko, kaya pagbabayarin kita. Papa, Mama, tulungan niyo po ako. Kahit tawagin mo pa ang mga ninuno mo, walang silbi, humingi ka agad ng paumanhin sa anak ko. Hamak na mahirap. Kapag dumating na ang papa at mama ko, papakita ko sa'yo ang hinahanap mo. Kung maglakas loob na pumunta rito ang papa mo, pati siya ay parurusahan ko. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Humingi ka na ng tawad. Bilisan mo. Tigil. Anak, ayos ka lang ba? Masakit ba? Mama, itong masamang tito at ang anak niya ay nagtulungan para apihin ako. Ginoong Ginoo. Naglakas loob kang sakta ng isang bata, hindi ba't sobra na iyan? Isang pagkakamali lang ang nangyari noon. Binigyan na kita ng pagkakataong makalusot, pero hindi ka pa rin kontento. At sa anak ko pa ibinubuhos ang galit mo? Siya ang unang nang-api sa anak ko. Ipinagtatanggol ko lang ang karapatan ng anak ko. At isa pa, dapat mo talaga siyang disiplinahin. Wala siyang modo. Ano ang sinabi mo? Naglakas loob kang sabihing walang modo ang anak ko? Inapi niya po ako rito kanina. Hinabol niya ako gamit ang water gun. Nasugatan po ang kamay ko. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nanggugulo rito. Pinoprotektahan ko lang ang pampublikong lugar. Bata ka, estudyante ka ba ng paying school? Oo. Ano ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Ikaw na bata ka, estudyante ka ba ni paying school? Oo. Ano naman ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Inapi ng anak mo ang anak ko. Kaya,
Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang dean ng Peiying at ang asawa ko naman ay ang development director ng Yulong Mansion. Ngayon ang unang araw ng asawa ko sa trabaho para sa isang lihim na inspeksyon at ayaw naming gumawa ng gulo. Pero dahil inapin niyo ang anak ko, and hindi ko kayo tatantanan. Masyadong mayabang ang anak mo dahil sa posisyon nyo at gusto mo pa kaming pagbayarin? Kahit ano pa ang katotohanan, dahil sinaktan mo ang anak ko, huwag kang magrereklamo sa gagawin ko sa'yo. Binibigyan ko kayo ng 1 minuto para lumayas dito. Kundi, ipapakaladkad ko kayo palabas. Sasabihin ko sa iyo, ang mama ko ang dean ng eskwelahan at ang papa ko naman ang boss ng gusaling ito. Ako ang masusunod dito. Walang pwedeng kumontra sa akin. Kahit gusto mo pang bumili ng bahay, kailangan mo munang dumaan sa akin. Masyado nang arogante ang anak mo at hindi mo man lang siya dinidisiplina? Kung ano nga naman ang puno, siya ring bunga. Ikaw na mayabang na akala mo kung sino, dahil lang may kaunti kang pera, ang lakas ng loob mong pagsalitaan kami ng anak ko. Parurusahan kita, mga tauhan. Tapusin niyo sila. Higana ka pang magsalita tungkol sa akin at sa anak ko? Tingnan natin, hindi kita palalampasin, mga tao. Kunin niyo sila. Pero ito ay si President Jiang. Anong President Jiang at President Wang? Ang asawa kong si Director San, ang tunay ninyong boss. Kapag sinuway niyo ang utos ko, sisiguraduhin kong mawawalan kayo ng trabaho. Kahit kanino pa tayo kumampi, yamang nagalit na natin si Director Jiang, magtatrabaho na lang tayo para kay Director San. Tama? Pag-isipan ninyong mabuti ang kahihinatnan nyo kapag ginalaw nyo ako? Ikaw na batang mahirap, kasama ang tatay mong mahilig magyabang, sabay kayong mapaparusahan. Batang babae, pinapayuhan kitang humingi ng tawad. Dahil kung hindi, siguradong magdurusa ka. Anak, ilang beses kang sinaktan ng mababang taong ito? Sinaktan niya ako ng 100 beses. Sige, ibabalik natin sa kanya iyon ng 1,000 beses. Pagkatapos ay isabit ang kanilang mga larawan sa pader sa may pintuan at isulat na simula ngayon, ang mag-amang ito at ang mga aso ay bawal pumasok. Simulan natin sa batang ito, parusahan siya. Xiaobao, Papa, napakalakas ng loob mo. Xiaobao, Papa. napakalakas ng loob mo. Huwag kang magmadali. Ang kasalanan ng anak ay kasalanan din ng ama. Ginamit mo ang kamay mo para saktan ang anak ko, kaya gagamit ako ng pamalo para gumanti. Mama, heto po ang pamalo. Mabuti kang anak. Ipaghihiganti kita ngayon din. Tigil. Director Zhang, hindi ba't kasama mo ang asawa ko at abala sa pakikipag-usap tungkol sa negosyo? Bakit ka narito? Magsilayas kayong lahat. Presidente Sheng, okay lang po ba kayo? Ayos lang po ba kayo? Presidente Sheng? Anong espesyal na panauhin? Wala silang pinagkaiba sa isang malaki at maliit na pulubi. Napakabulag ninyo. Sinabi ko na sa inyo na si Presidente Sheng ay aking espesyal na panauhin pero nakuha niyo pang saktan siya. Talagang wala kayong modo. Ano? Espesyal na panauhin? Ito paanong nangyari ito? Director Zhang, ngayon ay malinaw na sa akin kung anong klaseng pamamalakad mayroon sa lugar na ito. Ipinagmamalaki ang pagiging sipsip sa mayayaman at ginagawang basehan ang pangmamaliit sa mahihirap. Ang ugali sa komunidad na ito, natatakot ako na baka makasama ito sa paglaki ng anak ko. Presidente Sheng, ang mga taong ito ay hindi kumakatawan sa lahat, bukod tangi lang sila. Humingi kayo agad ng paumanhin kay Presidente Sheng. Siya ang taong kahit ang asawa mo ay hindi kayang banggain. Bilis. Mag-sorry ka na agad kay Presidente Sheng. Siya ang taong kahit ang asawa mo ay hindi kayang banggain. Presidente Sheng, ang anak ko ay nakagawa lang naman ng pagkakamaling ginagawa ng lahat ng mga bata. Matanda na po kayo, hindi na dapat kayo nakikipag-away sa bata, palipasin na lang natin ito. Tama! Tsaka sinaktan mo ako, hindi pa tayo tapos. Lapastangan. Huwag mo akong lokohin dito. Utusan mo agad ang anak mo na mag-sorry sa anak ni Presidente Sheng. Bilisan mo. Wala akong kasalanan. Hindi ako magsusorry. Sila ang may kasalanan. Director Zhang,
Totoong mayroon kaming kaunting hindi pagkakaunawaan ni Presidente Sheng ngayon, pero pareho kayong direktor ng asawa ko. Hindi mo ako pwedeng diktahan. Kung gusto mong mag-sorry, ikaw ang humingi ng tawad kay Presidente Sheng. Sige. Dahil ayaw mong makinig, gagamitin ko ang dahilan na ginugulo ninyo ang pagbebenta ng mga unit para kasuhan kayo. Lao Zhang? Kakasuhan mo ang asawa ko? Papa, pinipilit ako nitong si Uncle Zhang na mag-sorry sa maliit na dukhang ito. Pero wala akong kasalanan. Pinagbibintangan lang ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni Papa na maapi ka. Director San, inapi ng anak mo ang anak ko. Ayaw niyang mag-sorry at paulit-ulit pa siyang nagsisinungaling. Nandito ako ngayon para humingi ng hustisya. Hindi naman siguro iyon sobra? Ang nakikita ko lang ay nakikipagtulungan ka kay Lao Zhang para apihin ang asawa at anak ko. At ikaw, Lao Zhang, kakasuhat mo ang asawa ko ngayon at pinipilit ang anak ko na mag-sorry. Ang bagay na ito, kapag hindi mo ito ipinaliwanag sa akin, hindi kita tatantanan. Lao Son, si Presidente Sheng ay isang napaka-importanting tao sa loob ng Tian Hai Group. Hinahayaan mo nang ang apihin ng anak mo ang ibang mga bata noong una, pero hahayaan mo ba talaga ang anak mo? Nakalabanin si Presidente Sheng ngayon? Dito sa Yulong Mansion, maraming mayayaman at makapangyarihan. Kung gusto niyang bumili, bumili siya. Kung hindi, lumaya siya. Director Zhang, narinig mo ba? Dahil lang sa isang estranghero, kakalabanin mo kami? Presidente Sheng, tungkol sa nangyari ngayon, mas mabuting magparaya na lang ang lahat. Dahil ang anak mo ay nag-aaral sa paaralang pinamamahalaan ko at ang tinitirhan mo ay nasa ilalim ng pamamahala ng asawa ko. Kapag kinalaban niyo kaming mag-asawa, tiyak na may masamang mangyayari sa inyo. Bakit naman ako susunod sa mga patakarang ginawa ninyo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay balak kong bilhin ang buong real estate group ninyo. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko ay gusto kong bilhin ang inyong real estate group. Gusto mong bilhin ang buong grupo? Ito na yata ang pinakanakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ang lakas ng loob nitong si Presidente Sheng, masyadong mataas ang pangarap, ang bilhin ang buong grupo. Baka kahit ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay hindi iyan kaya. Napakayabang talaga. Sasabihin ko rin ba na kaya kong bilhin ang Wall Street? Presidente Sheng, makinig ka sa payo ko. Itong Yulong Group ay isang malaking kumpanya na may halagang mahigit 70 bilyong dolyar. Marami ng makapangyarihang at mayayamang tao ang sumubok. Noon nga, ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay nagbuhos ng matinding pagod, pero nakakuha lang siya ng 25% ng shares. Presidente Sheng, alam ko naman na sa Tian Hai Group ay isa kang kilalang tao, pero ang bilhin ng Yulong Group ay parang isang imposibleng panaginip. Huwag ninyong pagtawanan ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, gagawin niya talaga iyon. Kung talagang mabibili ng tatay mo ang kumpanya ng tatay ko, magiging kabayo mo ako at sasakyan mo ako. Pero kung hindi mo yung mabibili, huwag kang magagalit kung parurusahan kita. Sige ba? Tingnan natin kung sino ang iiyak mamaya. Presidente Sheng, dahil itinuturing kitang kapwa nasa mataas na lipunan, kaya ganito ako kagalang makipag-usap sa iyo. Pero kung gusto mong hamunin ako, hindi rin ako aatras sa iyo. Kung aatras o hindi, malalaman mo rin mamaya. Sekretaryang Wang, sa loob ng 10 minuto, bilhin ang Yulong Group sa lalong madaling panahon. Sige. Kung mabibili mo nga iyan ngayon, nang walang pag-aalinlangan, isasama ko ang buong pamilya ko para humingi agad ng tawad sa iyo. Sekretaryang Wang, sa loob ng 10 minuto, sapilitan mong bilhin ang Yulong Group. Sige. Kung mabibili mo nga iyan ngayong araw, hindi na ako magdadalawang isip, isasama ko ang buong pamilya ko at hihingi agad kami ng paumanhin sa iyo. Mukhang sa pagkakataong ito si Presidente Sheng ay mapapahiya ng husto. May kaunting katayuan lang. Nanggugulo na rito sa Yulong Group, hindi man lang tinitingnan kung anong klaseng lugar ito. Tumahimik na kayong dalawa. Presidente Sheng, malapit na matapos ang oras, pero wala man lang kaming natatanggap na balita tungkol sa stock market o anumang pagbabago sa real estate. Tama na. Ang nangyayaring ito ngayon ay dahil sa hindi ko maayos na pag-aasikaso kay Presidente Sheng. Dapat ayusin ang nagsimula ang gulo. Presidente Sheng, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Huwag kang humingi ng paumanhin, wala kang kasalanan, sila ang may kasalanan. Ngayong araw, hindi lang paghingi nila ng paumanhin ang gusto ko, kundi ang palayasin silang lahat. Ang lugar kung saan nakatira ang anak ko ay hindi dapat tinitirhan ng mga salot na ito. Sige, magyabang ka pa.
May 12 segundo pa naman. Ang yabang mong bilhin ang kumpanya ay mapapahiya rin sa huli. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, Presidente Sheng. Ang Yulong Group na ito, ang pinakamalaking shareholder, ay ang pinakamayamang tao sa Haicheng at itinuturing niya itong isang napakahalagang kayamanan. Gusto mong bilhin ito ng sapilitan? Maliban na lang kung itapon niya ang pinagkakakitaan niyang ito, sa tingin mo ba ay posible iyon? Ganun ba talaga kalakas ang pinakamayaman sa Haicheng? Basta kinalaban niya ako, isang tawag ko lang ay mapapabagsak ko na siya. Pati ang pinakamayaman sa Haicheng ay hindi mo na iginagalang. Sa tingin ko mamaya, baka pati ang mga Diyos sa langit ay ituring mo na ring basura. 5, 4, 3, 2, 1, tapos na ang oras? Chairman San, naku, masama ito. Ang lahat ng stocks ng Yulong Group sa merkado ay binili na ng isang misteryosong grupo. Ang mga shares ng Yulong Group ay naibenta na ring lahat. Ano? Presidente Sheng, posible bang talaga na nabili mo na ang Yulong Group? Hindi maaari. Hindi iyan mangyayari. Kahit pa sa pilitang pagbili iyan, hindi pa rin ikaw iyon. Lahat ng ito nagkataon lang ang lahat. Presidente Sheng, nabili na po ang Yulong Group, hawak niyo na po ngayon sa grupo ang 58% ng shares at kayo na ang may ganap na kontrol. 58%? Paano nangyari iyon? Ngayon, ako na ang naging boss ng Yulong Group at kayong lahat ay mga trabahador ko na lang. Kung sino ang gusto kong paalisin, ay kailangang lumaya sa harap ko. We, hampas lupa ka, siguradong parurusahan ka ng papa ko at pagbabayarin ka ng husto mamaya. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Presidente Sheng, bata lang po siya at walang alam. Huwag niyo na po siyang pansinin. Kung lalayo kayo sa tinitirhan ng anak ko, pati na sa paaralan niya, doon ko lang kayo hindi papansinin? Naku, Presidente Sheng, kasalanan ko po ang lahat. Pagpasensyahan niyo na po. Hindi ko po naturuan ng maayos ang anak ko. Humihingi po ako ng paumanhin. Pasensya na po talaga. Ako. Mahal, bilisan mo. Turuan mo ng leksyon ang pasaway na batang ito. Ang hilig mong gumawa ng gulo. Ang hilig mong gumawa ng gulo. Huwag niyo na po akong paluin. Mawawalan na kami ng trabaho ng papa mo. Bilis, humingi ka ng tawad sa kaklase mong si Xiaobao. Xiaobao, pasensya na. Presidente Sheng, heto at humingi na ng tawad ang bata. Tingnan niyo po, maaari bang kalimutan na lang natin ito? Bakit ko naman kakalimutan? Hahayaan ko ba ang pamilya niyo na maging salot sa paligid at patuloy na guluhin ang buhay ng anak ko? Presidente Sheng, tingnan niyo po, humingi na ng tawad ang bata. Tungkol naman sa nangyari, hindi ba pwedeng palampasin na lang ito? Bakit ko naman palalampasin? Hahayaan ko ba ang pamilya niyo na mga salot sa lipunan na patuloy na sirain ang buhay ng anak ko? Tito, humingi na ako ng tawad pero hindi mo pa rin ako mapatawad. Wala ka na bang konsensya? Kasalanan ng magulang ang hindi pagtuturo sa anak. Ang ginagawa ng mga magulang mo ay tiyak na mas malala pa sa ginagawa mo. Kapag hindi sila nakatikim ng parusa, hindi ako mapapakali. Presidente Sheng, alam ko na po ang pagkakamali ko. Luluhod po ako para humingi ng tawad. Presidente Sheng! Director Zhang, simula sa araw na ito, ang lahat ng posisyon ni Director Sun ay tatanggalin na. Ang mga mababakanting posisyon at pwesto ay ibibigay ko lahat sa iyo para ayusin. Ibibigay niyo po sa akin? At kayong dalawa, kung gusto niyo pang makakuha mula sa Yulong Group ng inyong mga separation pay, ay bilisan niyo at ang pamilyang ito ay kaladkarin niyo palabas. Huwag niyo silang hahayaang humarang sa paningin ko. Masusunod po, Presidente Sheng. Makakaasa po kayong matatapos ang trabaho. Alis? Huwag, sandali lang. Alis na, kalad ka rin palabas. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Presidente Sheng, Presidente Sheng. Maawa po kayo. Presidente Sheng! Masyadong naging madali para sa taong iyon. Hindi pa niya ako napapasan sa likod niya. Xiaobao, ngayong pinaalis na ni Papa ang lahat ng mga masasamang tao, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Opo, sisiguraduhin po na Xiaobao na magiging number 1 sa klase para kay Papa. Halika, pinky swear tayo. Walang bawian, walang kalimutan, ang bumawi ay magiging pagong. Presidente Sheng, pagkatapos nito, kailangan ko po bang maghanda ng sarili ninyong opisina? Wag na. Hindi ako madalas na pupunta rito para makialam. Ang pang-araw-araw na operasyon dito ay ipapaubaya ko na lahat sa iyo. Kung magiging maganda ang trabaho mo, hindi mawawala ang bonus mo. Sige po, salamat po sa tiwala. Presidente Sheng, gagalingan ko po ang pagtatrabaho. Xiaobao, tara na, pumunta tayo at pumili ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Apo. Dito po tayo.